naman ba itong ugali mo, Era? Ha? Anong ugali kung sinasabi mo? Kung maaari ka pang hindi mo alam, nakatunga nga ka lang dyan sa gilid, hindi ka man lang nagsalita. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Hindi ko siya binati kasi hindi ako sanay. Eh ngayon, pasanay ka na kasi nakikitira lang tayo. Sana marunong ka umintindi at igalang mo ang biyenan mo. Hindi ka pakakasalan ni Dindo. Mababang uri ng babae ka lang eh. Masyado ka maarte. Kala mo naman kung sino ka. Halika nga! Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang lalapit. Isusumbong kita kay Dindo. E susumbong? Tingin mo talaga maniniwala sa yung anak ko? Hindi ka paniniwalaan nun. Iha, hindi kayo makakalis sa poder ko dahil wala na kayong mapupuntahan. Ano po ba kasing mahirap intindihin sa sinabi ko? Kahit na gumala-gala ako ngayong gabi, wala nang... Tanggalin mo ang damit mo! Ha? Ayaw mo? Ako magtatanggal. Gigil na ako sa'yo. Bakit ba ayaw mo kong pagbigyan? Saan ka ba pupunta? Baka mamaya makapanakit ka pa ng ibang tao sa ginagawa mo. Tingin mo sa akin, nababaliw? Ngayon mo pa talaga ako hindi paniniwalaan? Magagahasa na ako ng tatay mo. Wala kang kwentang asawa. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa mga magulang mo. Kahit nalabag sa kalooban ni Era na manirahan sa bahay ng kanyang biyenan, ay wala siyang nagawa. Sa kanilang dalawa kasi ng kanyang asawang si Dindo, ang lalaki ang laging nasusunod. Wala siyang boses pagdating sa pagdedesisyon. Para siyang nakakulong sa lumang sistema na kung saan ang lalaki lang ang laging masusunod pagdating sa pag-iisip kung ano ang mas makakabuti para sa kanila. Pagod na si Era sa ganoong klase ng sistema pero tinitiis na lang niya. Mahal niya kasi si Dindo at kahit na madalas ay masama ang ugali ng kanyang asawa, tinitiis na lamang niya. Wala na rin naman kasi siyang mapupuntahang ibang tao. Matagal na siyang walang pamilya. Sa katunayan, uli lang lubos na siya. Kung hindi niya naging customer si Dindo sa club sa Maynila, baka kung sino-sinong lalaki pa rin ang lagi niyang kinakausap. Kahit na ang trabaho niya noon ay nasa lugar ng maraming ilaw, kay Dindo niya lamang ibinigay ang kanyang pagkabirhen. Pero sa kasamaang palad, hindi naniwala sa kanya si Dindo na siya ay birhen pa nung una silang nagtalik. Sa ngayon, nagtataka pa rin si Era kung ano nga ba ang nakita niya sa binata. Gayong habang tumatagal, mas lumilitaw na ang kasamaan ng ugali nito. Sa isip-isip niya, marahil dala na rin ng masyadong pagiging uhaw sa pagmamahal, kaya akala niya noon pagmamahal pa rin ang binibigay ni Dindo sa kanya. Dindo, hindi naman ba nakakaya na makikitira tayo sa papa mo ngayon? Eh alam mo naman, marami din tayong gastusin. Baka mamaya makabalat maging pabigat pa tayo sa kanila. Anong tingin mo sa akin? Hindi magtatrabaho. Meron na akong papasukan. Hindi naman ako papayag na pumunta rito kung wala. Iniisip ko lang kasi na baka hindi sanay ang tatay mo nakasama tayo. Kasi di ba dapat nakabukod na tayo kasi nag-live-in na tayo? Ano na naman ba to? Sabihin mo na lang kasi kung ayaw mo rito. Eh di umuwi ka na lang sa Maynila. Tingnan natin kung may madat ng kapang tirahan dun. Dami mong sinasabi, di ka na lang makisama eh. Naiintindihan mo bang sitwasyon natin? Wala tayong pera. Sa halip na nagbabayad tayo ng upa sa bahay, itatabi na lang natin yon kasi libre naman ang pagtira natin kay Papa eh. Mag-isip-isip ka nga, Era. Bakit ka ba nagagalit? Nagsasabi lang naman ako. Palagi ka na lang nakataas ng boses sa akin. Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi talaga ako dating ganito. Kasi dati, wala pa tayong ibang iniintindi kundi yung landian lang nating dalawa. Ikaw naman kasi itong nagsabi na mag-live-in tayo, di ba? O ayan, mas sumirap ang buhay natin. Ngayon magtataka ka na nagbago ugali ko. Eh sino bang matutuwa sa ganitong buhay? Buti sana kung may trabaho ka at natutulungan mo ko. Eh wala naman eh. Gusto ko kasi magtrabaho pero ikaw naman itong may ayaw eh. Lagi mo sinasabi sa akin na mas maganda nasa bahay lang ako. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na sana may trabaho ako para tutulungan kita. Ang labo mo talaga kausap kahit na kailan. Era, huwag mo ko simulan ha. Naglalakad tayo ngayon, nasa kalsada tayo. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka na sa akin eh.
Ayos lang. Sanay naman ako na sinasaktan mo eh. Sanay na sanay naman ako sa pananakit mo. Manhita nga yata katawan ko eh. Pwede ba manahimik ka na nga muna? Tumitingin na yung ibang tao oh. Kapatid mo nga ako. Mahal mo pa ba ako? Ano na naman ba itong pinagtatatanong mo? Tigilan mo nga ako. Bitbitin mo na lang yung mga dala mo ng maayos dahil malalaglag na yung isa oh. Kainis talaga oh. Hindi niya sinagot ang kanyang asawa. Sa halip ay agad na rin itong naunang naglakad. Naiwan na lamang sandali si Era na nakatayo sa gilid ng kalsada habang nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi kasi talaga niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang asawa. Wala naman siyang natatandaan na may ginawa siyang masama para magbago ito sa kanya. Halos lahat na nga ng kabutihan ay ginagawa niya para lamang hindi maghanap ng iba si Dindo. Sa katunayan nga, ay siya ang lahat ng naghahanda kung anuman ang mga kailangan ng lalaki. Pero habang tumatagal, pakiramdam niya ay nagsasayang lamang siya ng oras at panahon. Dahil ang taong pinag-aalayan niya ng kanyang oras ay parang wala namang pakialam sa kanya. Binilisan na lamang ni Era ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa bahay ni Mang Tonyo. Ang bahay ng kanyang biyenan. Ito ang unang beses ng pagkikita nila ni Mang Tonyo mula nang magkakilala sila ni Dindo. Nakakausap niya lang ito noon sa mga tawag sa telepono. Pero kaharap na niya ang matandang lalaki na kahit hindi pa nagsasalita, naaamoy na niya ang alak sa katawan nito. Ano ba naman to, Papa? Amoy alak na naman kayo. Tangaling-tangali, alak agad. Kaya kayo maagang iniwan ni Mama eh. Ay, ininom ko lang naman ang tira-tira kong tuba dyan. At isa pa, wala na sa akin kung nang ibang lalaki ang mama mo. Ang mahalaga sa akin, maghahanap na ako ng ibang babae. At teka, eto naman yung asawa mo, si Eralyn. Ay nako, ang gandang babae naman ito. Oh, akin na nga yung mga daladal mo. Tinulungan siya ng kanyang biyenan. Nang mahawakan ni Mang Tonyo ang kanyang kamay, ay nakaramdam agad siya ng pagkailang. Sakto kasing tumingin din sa kanya si Mang Tonyo. Amoy na amoy niya ang baho ng alak. Pero ang mas nagdulot ng hindi pagiging komportable sa kanya ay kung papaano siya nito tingnan. Sa puntong yun pa lang, parang nararamdaman na agad ni Era na hindi siya tatagal sa bahay na yon. Ayaw naman niya sanang pag-isipan na masama ang kanyang biyenan. Pero iba talaga ang takbo ng kanyang utak. Ang mabuti pa, pumasok na muna kayo sa loob. Ako naman lalabas lang at hahanap ng makakain ninyo. Hindi kasi ako nakapagluto eh. Ikaw naman kasi din to. Bigla-bigla ka namang darating. Hindi ka naman nagsasabi kagad. Eh kahit naman magsabi ako, hindi mo naman laging hawak ang cellphone mo eh. Mas madalas mo pang hawak yung baso ng alak. Natawa na lamang si Mang Tonyo, habang si Era naman ay nakatayo lang sa gilid. Bago makalabas ng bakuran na matanda, tumingin pa ito kay Era. Nakangiti ito sa kanya, pero iba ang pakiramdam ni Era sa ngiting yon. Hindi niya maipaliwanag, basta hindi siya komportable. Pumasok na lamang sila sa loob para ilagay sa magiging silid nila ang kanilang mga gamit. Mga ilang sandali lang ay iritado na naman siyang kinakausap ni Dindo kahit wala naman siyang ginagawang masama. Ano naman ba itong ugali mo, Era? Ha? Anong ugali kung sinasabi mo? Kunwari ka pang hindi mo alam. Magtatanong ba ako kung alam ko? Ang bastos mo! Di ka man lang bumati kay Papa pagdating natin. Nakatunga nga ka lang dyan sa gilid. Hindi ka man lang nagsalita. Kahit isang hello o kaya magandang tanghali, wala. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Hindi lang kasi ako sanay na makipag-usap sa ibang tao. Kasalanan mo rin naman. Kung hinayaan mo lang sana ako makapagtrabaho eh di sana nasanay ako sa mga tao. Lagi na lang ako nasa bahay, walang kausap. Ikaw lang ang nakakausap ko lagi pag galit. Naku, huwag mong ibahin ang usapan, Era ha. Nandito tayo sa pamamahay ni Papa kaya matuto kang gumalang. Marunong naman akong gumalang eh. Hindi lang nakabati sa kanya kanina, ibig sabihin ba nun masama na akong tao? Hindi ko siya binati kasi hindi ako sanay. Eh ngayon, masanay ka na kasi nakikitira lang tayo.
Sana marunong kang umintindi. Bumuntong hininga na lamang si Era. Hindi na lamang niya pinatulan pa si Dindo dahil ayaw rin naman niyang masaktan ulit. Kilala niya ang lalaki. Kapag napipikon nito, otomatikong nakakatkim siya ng pananakit. Makalipas ang ilang sandali, ay nabalik na rin ang matandang lalaki. May daladala na itong ulam at kanin. Sabay-sabay silang kumain ng mga sandaling yon. Habang nasa hapagkainan sila, palihim na pinagmasdan ni Era matanda. Inaalam niya kasi kung ano ba talaga ang mali sa kanyang biyenan. Nakikita niyang tila normal lang naman itong nakikipag-usap sa kanila. Sa isip-isip niya, baka masyado lang siyang nagiging mapanghusga. Kaya kinabukasan, sinubukan na niyang kalimutan ang mga nararamdaman niya. Aniya, kailangan niyang makibagay gaya na nga ng sinasabi ni Dindo sa kanya. Dakong 10:00 ng umaga, maagang umalis ng bahay ang lalaking si Dindo. Si Era at Mang Tonyo lang ang naiwan sa bahay. Habang abalang naghahanda ang babae ng kanilang iluluto, si Mang Tonyo naman ay nasa bakuran lang. Pinagkakaabalahan naman ang mga alagang manok. Habang meron na namang isang baso ng tuba na nakahanda, binilisan na lamang ni Era ang ginagawa niya. Maya-maya ay nagulat na lamang siya nang pumasok na rin ng bahay si Mang Tonyo. Sumandal ito sa pintuan. Alam mo, Eralyn, hindi ko maintindihan na bakit sa dami ng lalaki sa mundo, napagtisan mo yung anak ko. Marumbado na, siraulo pa yan. Hindi ka ba niya sinasaktan? Hindi naman po. Maayos naman po kasi ang samahan namin eh. Kahit na halatang halata naman ang ilang pasa sa kanyang braso ay nagkailan na lamang siya. Ayaw niya kasing masira ang imahe ng kanyang asawa sa sarili nitong ama. Mabuti naman kung ganon. Kasi kung sasaktan ka niya, sayang ka. Ang ganda-ganda mo pa naman. Ang sexy. Kahit hindi ka magsuot ng mga hapit na suot, kitang-kita naman kung gaano ka ka-sexy. Ay nako, hindi ka na pakakawalan ng anak ko. Kahit ako naman na maging asawa mo, siguradong araw-araw akong gaganahan sa buhay, lalo na sa gabi. Sa puntong ito, hindi na may paliwanag ni Era ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kasi nagustuhan ang huling sinabi sa kanya ni Mang Tonyo, pero mas pinili na lamang niyang hindi pansinin. Bumuntong hininga na lamang siya at itinuon ang atensyon sa ginagawa. Pero mukhang hindi pa talaga tapos ang matandang lalaki sa pang-iistorbo sa kanya. Naglakad ito sa likuran niya. Hindi niya alam kung nasagi lang ba ng biyena niya ang kanyang puwet o sadya nitong hinawakan yun. Yeah, tingin ko mas gaganda ka kung magsusot ka ng naaangkop sa suot ng isang asawang babae. Lalo na kung gabi. Kasi 'di ba, ang trabaho ng mga misis sa gabi, paligayahin ang kanilang mga mister. Ganon ang gawin mo para mas lalong mabaliw sa'yo si Dindo. Ganun po ba? Hindi na nagsalita pa si Era habang abala siya sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan ng kanyang biyena ng likuran niya, partikular na sa kanyang bandang puwet. Kahit hindi siya komportable, sinubukan na lamang niyang hindi ito pansinin. Maya-maya, nagpaalam siya saglit para bumili lang ng toyo sa labas. Malapit lang naman daw ang tindahan, kaya hindi na nag-utos pa si Era. Isa pa, hindi rin naman kasi siya sanay na mang-utos kung kaya naman niyang gawin. Mas sanay pa siya na siya ang inuutusan. Habang naglalakad patungo sa tindahan, aksidenteng nagkalaglagan ng mga hawak na barya ni Era. Nang pupulutin na niya yon, isang lalaki ang tumulong sa kanya. Nagkauntugan pa silang dalawa. Aray ko naman. Ay, pasensya ka na. Mas maigi nang ako nang dumampot ng mga baryang nahulog mo kaysa iba. Baka mapahama ka pa eh. Paano mapapahamak? Marami bang masamang loob dito sa inyo? Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa'yo pero ito lang ang tatandaan mo.
Dahil bago ka lang dito, mainit ka sa mga mata nila. Kaya mag-iingat ka sa mga taong makakausap mo, ha? Hindi dapat pala mag-ingat din ako sa'yo. Kasi hindi naman kita kilala eh. Oo, ganun na nga. Pero sinisiguro ko naman sa'yo na hindi ako masamang tao. Kung tutuusin, ako pa ang magliligtas sa'yo sa sinasabi kong kapahamakan. Teka, sandali nga. Anong kapamakan ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Taga Maynila ako. Hindi uso sa amin ng mga ganyang salita. Ang naririnig ko sa amin madalas, salvage. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko? Paano natin malalaman kung maniniwala ako kung hindi mo naman sasabihin? Meron kasing isang matandang lalaki na nag-iikot dito sa lugar namin. Walang nakakakilala sa kanya. At ako lang nakakaalam kung ano siya. Meron siyang binibigay na tuba. At kapag ininom mo yon, magiging aswang ka. Ano? O di ba? Hindi ka naniniwala? Paano magiging aswang yun? Tuba lang naman ang binibigay niya. Basta, sakaling may makita kang matandang lalaki na puti na ang buhok pero malakas-lakas pa ang pangangatawan, wag na wag kang tatanggap ng kahit na anong pagkain o inumin mula sa kanya, lalong-lalo na ang tuba. Aalis na sana ang lalaki pero hinawakan niya ito sa manggas ng damit. Minukaan niya ang binata. Wala na sana siyang balak alamin kung ano ang pangalan nito, pero kapag natingin siya sa mata ng binata, parang may kung anong bagay ang tumutulak sa kanya para kilalanin ito. Anong pangalan mo? Anjo. Anjo ang pangalan ko. Era naman ang sa akin. Naglakad na rin palayo ang binata. Napapailing na lamang din si Era. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit niya nagawang itanong yun sa lalaki. Pakiramdam niya tuloy, nagtataksil siya kay Dindo kahit wala naman siyang ginagawang masama. Gusto niya lang talagang makipagkaibigan. Pakiramdam niya kasi ay mas lalo siyang mababagot kung wala siyang ibang kakilala sa lugar na yon. Bumili na lamang siya ng toyo. Pagkatapos ay agad na rin naman siyang bumalik sa bahay. Naabutan niya pa rin naroon si Mang Tonyo, ang kanyang biyena na grabe kung makatingin sa kanya. Kulang na lang ay sumuot yon sa ilalim ng kanyang palda. Hindi na lamang niya pinansin. Tinapos na lang niya ang kanyang niluluto. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na rin ang kinagabihan. Wala pa si Dindo. Umalis naman ng bahay si Mang Tonyo. Dahil wala siyang makausap doon, naisipan na lamang niyang lumabas at maglakad-lakad. Marami-rami pa namang tao sa labas. Kaya tingin niya ay ayos lang namang maglakad kahit siya lang mag-isa. Sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang malawak na bakuran. Gabi na pero nakikita niya ang mga batang naglalaro doon. Para kasi yung playground na kung saan madalas itong tambayan ng mga bata kahit gabi na. Akala ko kapag probinsya, 6:00 pa lang nasa loob na ang mga tao. E anong ginagawa ng mga batang ito rito? Nagtataka na lamang siya. Ipagpapatuloy na lamang sana niya ang paglalakad nang biglang muntika na niyang mabunggo ang isang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito pero malakas-lakas pa rin. Bago ka lang ba rito, iha? Opo. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Wala naman. Hindi ka kasi pamilyar sa akin kaya ako naitanong. Alam mo naman kasi ang panahon ngayon. May mga masasamang loob kapag alam nilang bagong salta ka lang. Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Maraming salamat po sa paalala. Ay siya nga pala. Umiinom ka ba ng alak? May ibibigay kasi sana ako sa iyong inumin ha. Ay, hindi po. Hindi po ako nagiinom. Hindi pa po ako nakakatikim ng alak kahit na kailan. Bigla na lamang naalala ni Era ang sinabi sa kanya ng binatang si Anjo. Kahit na hindi pa naman siya kumbinsido sa sinabi ng lalaking yon, tila may parte ng kanyang utak na nagsasabing sundin niya yon. Talaga? Kung di ka nagiinom ng alak, bibigyan na lang kita ng puto. Hindi na po talaga. Mag-aaponan na rin po kasi kami. Hinahanap ko lang po yung asawa ko. Ganun ba? O sige, uwi na muna ako sa amin at baka kumukulo na yung sinaing ko. Nagsimula na maglakad ang matandang lalaki paalis. Si Era naman, hindi na niya napigilang hindi lambunin ng kuryosidad
Palihim niyang sinundan ng matandang lalaki. Pero nang lumiko na sila sa kaliwang kanto, nagtaka na lamang si Era nang hindi na niya nakita ang matandang yon. Kahit saan niya tingnan, wala siyang nakita. Ha? Saan naman kaya nagpunta yung matandang yun? Wala naman siyang pagtataguan dito Napapailing na lamang si Era dahil wala naman siyang mapapala roon. Kaya agad na rin siyang umalis. Bumalik na lamang siya sa kanilang bahay. Sakto namang naabutan niya ang mag-ama na naroon. Siya na lang pala ang hinihintay ng mga yun. Saan ka ba nagpunta? Mag-ala-gala ka sa labas. Ano kala mo rito, Maynila? Hindi mo kilala ang mga tao rito, ha? Kapag nabastos ka sa labas, mapapaaway pa ako sa ginagawa mo, eh. Naglakad-lakad lang naman kasi ako. Nababagot kasi ako kapag walang kausap. Wala rin naman kasi kanina rito si Tatay Tonyo. Ay kasalanan ko talaga, Dindo. Hindi ko dapat siya iniwan kanina para hindi siya mabagot. May inasikaso lang kasi ako sa kakilala ko kanina. Ayaw mo na, huwag mo na siyang pagalitan. Kumain na lang tayong 3. Pinakakapikong kasi itong babaeng to, eh. Wala na nga ang pakinabang. Bibigyan pa ako ng problema. Bumuntong hininga na lamang si Era. Hindi na lang siya sasagot para hindi na humaba pa ang usapan at pagtatalo. Habang kumakain, hindi niya maiwasang hindi isipin ang sinabi sa kanya ni Anjo. Palagay niya kasi kahit na papaano ay may katotohanan ng sinasabi nito. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti na ring nasasanay si Era sa sistema ng baryo na kinalalagyan nila. Wala naman sana siyang problema doon dahil kaya niya namang tisi ng ugali ng kanyang asawa. Ang tanging nagiging problema lamang niya ay walang iba kundi ang kanyang biyenan. Ilang beses na kasi niya itong napapansin na laging nakatingin sa kanya. Lalong-lalo na kapag bagong ligo siya. May mga pagkakataon din na kung minsan parang nararamdaman niyang nasa harapan ng banyo ang biyenan niya. Iniisip na nga niya na sabihin na kay Dindo ang nararanasan niya pero wala siyang lakas ng loob. Kahit kailan kasi, hindi naman siya pinakinggan ng lalaki. Kaya palagay niya malabong maniwala sa kanya si Dindo. Baka mas lalo pa siyang mapasama. Manang, 1 kilo nga po nitong pusit. Nasa palengke ngayon ng dalaga para mamili ng kanilang pananghalian. Mula nang manirahan siya sa poder ng kanyang biyenan, siya na rin ang naging tagaluto. Talagang nagiging responsibilidad na niya ang mga gawaing bahay dahil madalas siya lang naman ang naiiwan. Ano, kumusta? Wala bang nanggugulo sa'yo? Napalingon ng dalaga sa gilid nang marinig ang tinig na yon ng lalaki. Nakita niya si Anjo na may mga dalang plastik ng gulay. Hindi ito nakatingin sa kanya. Namimili lang ito ng isda. Ayos lang naman ako. Mas pinili na lang niyang hindi na muna sabihin sa binata kung ano man ang nararanasan niya tungkol sa matanda. Iniiwasan na rin kasi niyang magkaroon pa sila ng pag-uusap. May nakapagsabi kasi kay Dindo na meron siyang nakausap na ibang lalaki noong nakaraang araw. Kilala niya pa naman ang kanyang kinakasama. Masyado itong siloso pagdating sa ibang lalaki. Nung nakaraan, yung matandang sinasabi ko sa'yo, munti ka na niyang mabiktima yung kapatid ng kaibigan ko. Kaya ikaw mag-iingat ka. Mas nilalapitan niya yung mga taong walang kamalay-malay sa mga ganoong bagay. Tumungo na lamang ang dalaga. Hindi na siya sumagot. Nagmamadali na siyang umalis. Kahit gustuin man ni Era na kausapin si Anjo, kahit gusto niya itong maging kaibigan, kailangan niyang dumistansya. Lalo na't hindi lang si Dindo ang pumupuna sa kanya. Maging ang kanyang biyenan na rin na si Mang Tonyo. Umuwi na lamang ng bahay si Era. Itinoon na lamang niya ang atensyon sa pag-aasikaso. Nilinis niya ang buong bahay matapos niyang makapagluto. Kahit hindi niya rin gawain na mag-igib ng tubig at magsibak ng kahoy, tinapos na rin niya para wala nang masabi ang kanyang tinuturing na asawa. Dakong 4:00 ng hapon, nakatulog na ang babae sa sobrang pagod. Hindi na niya namalaya na sa sala pala siya nahiga. Wala siyang kaalam-alam, pinagmamasdan na pala siya ni Mang Tonyo.
Ang mga mata na matanda ay malayang gumagala sa kabuuan ng babae. Para bang kulang na lang ay hubaran na niya ito. Nang magising si Era, naaktuhan niyang hawak-hawak na matanda ang kanyang hita habang nakaupo ito sa paanan niya. Napabalikwas ang dalaga. Agad siyang dumistansya sa matanda. Ano pong ginagawa niyo? Wala. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Bakit kayo nakahawak sa hita ko? Bakit? Hindi ba pwede hawakan? Makinis at maputi ang hita mo eh. Masarap hawakan. Anong masama na natutuwa lang ako sa legs mo? Sa puntong ito, tila nag-uumapaw na ang takot ni Era sa kanyang sistema. Pakiramdam niya may gagawin sa kanyang masama ang matandang lalaki. Hindi rin siya mapakali sa tingin nito sa kanya. Sobrang lagkit at nagnanasa. Hindi po tama ang ginagawa niyo. Hindi ko ho kayo asawa para hawakan ang pribadong parte ng katawan ko. Anong pribado? Litaw na litaw ang hita mo eh. Paano naging pribado yan? Isa pa, hindi pa naman kayo kasal ng anak ko. Kaya hindi ka pa niya pag-aari. Ibig sabihin, kahit na sino ay maaaring humawak sa katawan mo. Kaya iha, habang wala pa si Dindo pwede bang pahawak ako ulit na... Hindi na nakapagpigil pa si Era. Nasampal na niya ang kanyang biyenan. Sa lakas ng kanyang sampal, nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo dahil sa gulat. Nakahawak lamang ito sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala na nagawa yun ni Era. Seryoso ka ba? Sinampal mo ang taong nagpapatira sa'yo rito? Wala po kayong karapatan na bastusin ako, kahit ikaw pa ang may-ari ng bahay na ito. Kinakasama ako ng anak niyo. Balang araw ay ikakasal na rin kami. Kaya sana, matuto kayong rumispeto sa pagkababae ko. Hindi ka pakakasalan ni Dindo. Mababang uri ng babae ka lang eh. Mataas ang ambisyon ng anak ko. Kaya huwag kang umasa. Pasalamat ka pa nga kasi nagiging interesado ako sa iyo eh. Masyado ka maarte. Kala mo naman kung sino ka. Halika nga! Huwag kayong lalapit. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang lalapit. Isusumbong kita kay Dindo. Susumbong? Tingin mo talaga maniniwala sa yung anak ko? Hindi ka paniniwalaan nun. Iisipin pa nun, gumagawa ka lang ng kwento para makaalis na kayo rito. Iha, hindi kayo makakalis sa poder ko dahil wala na kayong mapupuntahan. Isusumbong kita sa mga pulis. Ipapakulong kita. Isusumbong mo naman ako ngayon sa pulis. Nagpapatawa ka yata. Nakita mo ba yung mga dumalaw na pulis nung nakaraan? Mga pinsan ko sila. Tingin mo, hahayaan nilang makulong ako? Malakas ako sa mga yon. Nung mga sandaling yun, ay tila nawawala na ng pag-asa ang dalaga. Pakiramdam niya, wala rin namang mangyayari kahit na magsumbong siya sa kung kanino. Bukod kasi sa wala naman siyang kakilala roon, halos lahat ng namumuno roon ay kasanggang dikit ni Mang Tonyo. Huwag mo nang tangkay magsumbong pa sa anak ko dahil ikaw lang din naman ang magkakaproblema, Eralen. Napakahayop nyo. Paano nyo nagagawa ang ganito? Paano nyo nagagawang pagnasaan at pagsamantala ng dapat anak na rin ang turing ninyo? Paano? Hindi ko rin alam. Basta noon pa lang kahit sa larawan pa lang kita nakikita pakiramdam ko may dapat akong tikman. Hindi na natis pa ni Era ang kanyang sarili. Lumabas na siya ng bahay. Muntikan pa siyang madapa ng tangkay niyang bilisan ng kanyang takbo. Sa mga oras na yon, wala siyang tsak na direksyon. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo sa matandang yon. Hindi na niya namalaya na nakarating na pala siya malapit sa paradahan ng mga truck, na kung saan wala ng mga katao-tao ron. May natatanaw lang siyang bukod-tanging bahay na nasa bandang dulo. Lumapit siya roon at saka umupo sa harapan ng bakuran. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Namumutla sa takot. Pinagpapawisan siya ng malamig. Parang kaunting-kaunti na lamang ay hihimatahin na siya. Isang matandang babae ang lumabas ng bakuran at nilapitan siya. Nag-alala ang mukha ng matandang babae at tila sa mga oras na yon, nagkaroon ng kagaanan ng loob si Era dahil meron siyang kasama kahit na papano.
Iha, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nanginginig? May humahabol ba sa'yo? Hindi sumagot ang dalaga, pero agad siyang lumapit sa matandang babae at hinawakan niya ang kamay nito. Umiyak lang siya ng umiyak na parabang kilala niya ang nasa harapan niya. Iha, kumalma ka. Hindi kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong nangyayari sa iyo. O siya, halika na nga muna. Pumasok ka sa bahay ko at pakakalmahin kita. Halika. Nanlalambot ang kanyang tuhod, kaya inalalayan siya na matanda. Pinaupo siya sa gilid at isinandal niya naman ang likod sa dingding. Mga ilang sandali lang, nakabalik na ang matandang babae na may dala ng mainit na sabaw ng nilagang baka. Eto, inumin mo na muna yan at nang kumalma ka. Sinunod ni Era ang sinabi nito. Epektibo naman yon dahil matapos siyang maubos ang sabaw ng baka ay kalmado na rin ang kanyang kalooban. Dahil dito ay nasimulan na rin niyang makapagkwento sa matandang babae. Ayos ka na ba? Kaya mo namang sabihin sa akin kung anong nangyari sa iyo. Yung biyanan ko po kasi, pinagnanasaan ako. Muntikan na niya akong pagsamantalahan. Hinawakan niya po ang hita ko at balak niya po akong gahasain kanina. Mabuti na lang at nakalis kagad ako dahil baka kung hindi, ano nang magawa niya? Diyos ko, alam ba ito ng asawa mo? Hindi pa po pero natatakot po ako na baka kapag sinabi ko sa kanya, magalit pa siya sa akin, na baka hindi rin naman siya maniwala. Abay, anong klaseng lalaki siya kung galon siya? Dapat mas maniwala siya sa iyo. Pambihira, hindi naman tama ang ganyan. Alam mo, kahit hindi kita kilala naaawa ko sa kalagayan mo. Sino bang biyenan mong yan? Baka kilala ko't masumbong natin. Si Tatay Tonyo po, yung may mga pinsang pulis. Nako, si Tonyo pala. Abay, si Raulo talaga matandang yan. Ang dami ng pinerwisyo niyan dito. Laging lasing tapos nambabastos. Wala namang pumapalag dyan kasi maraming kapit ng taong yan. Puro politiko. O kaya mga pulis. Kaya malakas ang loob niyan pasensya ka na, Iha. Sa ngayon hindi ko alam kung paano natin siya isusumbong. Alam ko kasi ang kakayahan niyang makaganti. Natatakot din naman ako na baka ako rin ang balikan niya. Naintindihan ko naman po kayo. Huwag niyo na pong idamay ang sarili ninyo. Masaya na po kung meron akong napagsabihan. Maraming salamat po kasi kahit na hindi niyo ako kilala pinakikinggan niyo po ako. Gusto mo pang dumito ka na muna? Nag-aalala ako sa iyo, Iha Ay, hindi na po. Kailangan ko pong umuwi. Mamayang 6:00 kasi uuwi na rin ang kinakasama ko. Ay, di bale. Magbibigay ako sa iyo ng pwede mong gawin panlaban sa kanya. Ano pong panlaban? May kinuha ang matandang babae na isang tableta na kulay chocolate. Kasing laki lamang ito ng pangkaraniwang tabletang gamot. Ano po ito? Hindi ito gamot Isa itong tableta na kapag nainom ng isang tao, mangangati ang katawan niya sa loob ng 1 linggo. Kapag napainom mo ito sa iyong biyanan, siguradong hindi siya mapapakali. Matutuon ang atensyon niya sa pangangati niya kaysa sa pagnanasa niya sa iyo. Ginagamit ko ito noon sa lahat ng mga taong may binabalak na masama sa akin Epektibo po ba ito? Ay, oo. Yan ang ginagamit ko palagi. Hanggang ngayon na may mga kumakalaban sa akin. Pero hindi yan nakakamatay. Matinding katilang ang idinudulot niyan. Maraming salamat po. Pero sino po ba talaga kayo? Bakit may ganito po kayo? Bago ka lang siguro kaya hindi mo ako kilala, ano? Ako si Petina. Kilala akong albularyo rito sa amin. Gumagawa ko ng mga pangontra at halamang gamot. Isa po kayong albularyo? Ibig sabihin, may alam po kayo sa aswang? Sa isang iglap, bigla na lamang naiba ang kanilang usapan. Naging seryoso na rin ang reaksyon ng matanda. Bagay na nagdulot ng kaunting kaba para sa babae. Tensya na po. Hindi ko na lang po sana itinanong. Iha, matanong lang kita. Bakit bigla mong naisip ang aswang? Meron po kasi ako nakausap na lalaki. Binigyan niya ako ng babala. Ang sabi niya kasi, dito raw sa inyo,
may matandang lalaki na gumagala, nag-aalok ng inumin o kaya pagkain. Pero kapag ininom o kinain mo raw ang binigay niya, pwede ka raw maging aswang. Nakalimutan ko po yung sinabi niya kung anong tawag sa ganun eh. Kaya nang malaman ko na albularyo kayo, naitanong ko na po yun. Gusto ko po kasi talagang malaman kung totoo po yun eh. Kasi sa totoo lang, may matandang lalaki po kasi lumapit sa akin nung nakaraang gabi. Inaalok niya ako pero tumanggi po ako. Huminga ng malalim ang matandang si Petina. Kita ni Era ang pagkabahala sa reaksyon nito. Sa tingin pa lang na matanda sa kanya, alam na kagad niya ang kasagutan sa kanyang tanong. Kung sino man ang nagsabi sa iyo ng bagay na ito, totoo ang mga sinabi niya. Meron ng matandang lalaki na nangyayanggaw rito. Pero hindi pa malinaw sa akin kung ang lalaking yon ay aswang ba o tao lang din. Kaya iha, pinapayuhan din kita. Bukod sa biyenan mong may kahayupang taglay, iwasan mo rin ang matandang nangyayanggaw. Maaring makasalubong mo siya ulit. At sa pagkakataong yon, hindi ka na niya muli pang malalapitan. Basta maisuot mo lang ito. Isang pulseras naman ang binigay ni Aling Petina sa kanya. Kulay berdeng pulseras yun na may palawit na letter S. Pansamantala kanyang hindi malalapitan. Sa gabi lamang ito tumatalab. Kaya kung lalabas ka sa gabi, palagi mo itong susuotin. Ako naman buhay to. Problema ko ng ambyenan ko. Kasabay pa itong nilalangaw. Anong nilalangaw, iha? Nilalangaw. Yung sinasabi niyo pong matanda na naglilibot. Iha, nangyayanggaw. Yon ang tawag doon. Nangyayanggaw. Akala ko po nilalangaw. Napailing na lang ang matandang babae, pero sa huli ay natawa na lang din ito. Maya-maya lang din ay nawala na rin ang takot sa kalooban ng babaeng si Era. Matapos siyang payuhan ni Aling Petina ng mga dapat niyang gawin, gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Mga ilang sandali pa ay nagpaalam na rin siya kay Aling Petina matapos na formal na makapagpakilala. Huminga siya ng malalim. Alam niya na ang mga sandaling yon ay magdudulot na naman sa kanya ng takot. Nang nasa bahay na siya, ay inabutan na niya naroon ng kanyang asawa na si Dindo. Kaya naman agad naman siyang nagluto ng kanilang makakain. Kagaya ng binabalak niya, tinunaw niya ang tableta sa sabaw at nilagay yon sa pagkain ng matandang si Tonyo. Walang kamalay-malay ang matanda sa maaaring mangyari. Kumusta ka naman ngayong araw pa? Ayos naman ako. Masaya, masiglat, inspirado. Inspirado? Bakit? May babae ka na naman bang kinahuhumalingan? Oo maganda. Katamtaman lang ang taas. Mahaba ang buhok, maputi at sexy. Tapos, ang kinis ng hita niya. Napatigil sa pagmuya ng pagkain si Era. Napagtanto niya na parang siya ang tinutukoy ng kanyang biyenan. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Kinikilabutan siya kung papaano siya nito tingnan. Ay, siya nga pala pa. Mawawala pala ako ng 3 araw dito sa atin ha. Isasama ako ng boss namin papuntang Maynila eh. Marami kaming asikasuhin dun. Kailangan ba talagang kasama ka ron, Dindo? Malamang, sayang yung pera. Malaki ang bigayan dun. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Hindi kasi ako sanay na malayo ka sa akin eh. Diyos ko naman to. Saka na yung kalandian na yan. Mas kailangan natin ng pera. Nakakaya rito kay Papa, ano? Hindi nyo naman kailangan mahiya. Pero kung gusto mong patusin yung sinasabi mo, wala namang problema. Ako na lang muna ang bahala kay Eralyn. Sa sinabing yun na matandang lalaki ay mas lalong kinabahan ang babae. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naiisip niya pa lang na may gagawing masama sa kanya ang biyenan niya, parang nasusuka na siya kaagad. Uy, ikaw Era, umayos ka rito ha. Hindi yung kung sino-sino na naman yung kinakausap mo. Malaman ko lang na may lalaki ka rito, baka mabugbog kita. Hindi na lamang nagsalita si Era. Hinayaan na lamang niyang mag-usap ang mag-ama. Hindi niya manguya ng maayos ang pagkain niya.
Natatakot siya. Nababahala siya na baka kapag wala ang kanyang asawa, magtagumpay na ang binabalak ni Mang Tonyo. Pero matapos nilang kumain, nakita niyang naging epektibo na ang tabletang ginamit niya. Kamot ng kamot ang matandang si Tonyo. Hindi na ito mapakali. Naiirita na nga rin si Dindo sa ama niya. Habang nasa kwarto, naririnig ni Era na nag-uusap ang mag-ama. Pinag-uusapan ng dalawa kung anong kinain ni Mang Tonyo at bakit walang tigil ang pangangati ng katawan nito. Tingnan natin kung makapangmanyak ka pa. Buong akala ni Era kapag nangati na ng nangati ang kanyang biyenan, magiging payapa na ang kanyang buhay sa pamamahay na yon. Pero nang umalis na ang kanyang asawa, hindi pa rin talaga naawat ang pagnanasa na matanda. Kahit na nangangati ito, patuloy siya nitong pinagsasamantalahan. Kung minsan, bigla-bigla na lang hinahawakan ni Mang Tonyo ang kanyang bewang. May pagkakataon ding pinapalo ni Mang Tonyo ang kanyang puwet. Isang beses habang nasa bakuran sila, inamoy ng matandang si Tonyo ang kanyang buhok. Agad namang dumistansya ang dalaga. Gabi na nun, kaya nag-aalala ang dalaga na baka walang makakitang kung anuman sa binabalak sa kanya ng biyenan. Hindi ka ba matitigil sa kamanyakan mo? Nangangati ka na't lahat-lahat eh. Ganyan ka pa rin? Grabe ang kademonyoan mo. Malakas ang pagkakasabi ni Era kaya naman agad na kinuha ni Mang Tonyong itak at tinutok yun sa kanya. Hoy, hinaan mo ang boses mo, tatagayin kita nito. Natakot ang babae. Hindi na ito nakapalagpa. Napahawak na lamang si Era sa bakod. Alam mo kung bakit ako nangangati? Kasi kailangan mo akong kamutin. Kailangan kong magpakamot sa'yo, total, narito ka naman. Hindi. Hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi. Kadiri ka. Lalapit na sana matandang si Tonyo sa dalaga nang biglang mapalingon sila sa labas ng bakuran nila. Isang lalaking maputi na ang buhok ang nakatayo roon. May mga dala itong alak. Nanlalaki ang mga mata ni Era. Alam niyang mangyayanggaw ang matandang yon. Alam kong umiinom ka ng alak. Gusto mo ba nito, pre? Ibibenta ko na lang sa'yo ng 50 pesos. Kung kasapin ako nito, parang magkakilala kami ah. Anong sinasabi mo? 50? Sigurado ko ba ang mahal-mahal niya sa bayan? Totoo, 50 lang. Murang-mura. Masarap pa. Ano? Gusto mo bang matikman? Nakita ni Era na mukhang papayag si Mang Tonyo. Kahit na minamanyak siya nito, naisipan niya itong pigilan. Inisip niya kasi na kapag naging aswang si Mang Tonyo, ay mas lalong magiging kalbaryo ang buhay niya sa poder nito. Kahit hindi pa naman siya 100% naniniwala sa Yanggao, hindi siya nagdalawang isip na lumapit at pigilan ng kanyang biyenan. Huwag mo tikman ng alak na yan. At bakit naman hindi? Murang-mura na nga ito. Oo nga naman. Bakit ka ba nakikialam? Sunod-sunod ka na nagiinom. Halos araw-araw. Nag-aalala ko na baka magkasakit ka na. Sukang-suka si Era nang sabihin niya yon. Kahit nalabag yon sa kalooban niya, kailangan niyang sabihin yon para mapigilan niya lang ito. Pasensya ka na, merong nag-aalala eh. Sige na, sa iba ka na lang mag-alok ng ganyan, pare. Sige. Wala namang problema eh. Tumingin ng masama ang matandang mangyayanggaw kay Era, pero naglakad na rin ito papalayo. Nang mawala ng matandang yon, hinawakan naman ni Mang Tonyo ang magkabilang balikat niya. Kunwari ka pa, may gusto ka rin naman pala sa akin eh. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Ginawa ko lang yun dahil kapag nagkasakit ka, makukonsumi si Dindo sa'yo. Diyos ko, huwag ka na nga magkaila. Wala namang mawawala sa'yo kung aaminin mo lang ang totoo eh. Hindi umubra ang kamanyakan ni Mang Tonyo ng mga sandaling yon. Agad na pumasok ang dalaga sa kanyang silid. Hindi siya nagbukas ng pinto kahit na ilang beses pang nangatok ang kanyang biyenan. Mga ilang sandali lang yon. Tumigil na rin yon. Narinig niya sa labas na parabang iritang-irita na ang matanda. Mura yun ng mura dahil sa pangangati. Dahil doon,
tuluyan na nga nakakuha ng pagkakataon ng babae para makatulog. 3 araw pa ang nakalipas, pauwi na rin si Dindo. Pero 9:00 pa ng gabi ay wala na rin ito sa kanilang bahay. Kahit na alam niyang binabaliwala lang siya ng lalaki, hindi pa rin niya maiwasang hindi mag-alala para doon. Habang nasa bakuran na naghihintay, biglang dumating ang matandang si Tonyo. Nangangati na naman ito. Kamot ito ng kamot habang nagmumura. Maya-maya pa, tumingin ito sa kanya at tumigil. Ranin, tulungan mo nga ako. Ihanap mo ko ng gamot na pampawala ng kate. 9:00 na. Wala nang bukas na tindahan ng gamot ngayon. Matitis mo bang makita lang ako? Nung kasing malugang ka, hirap na ako. Hindi pa naman kami kasal ni Dindo, hindi ba? Kayo na rin po ang nagsabi. Kaya hindi niyo pa po ako manugang. Ang dami mo namang sinasabi. Sige na, ibili mo na ako ng gamot. Wala na nga bukas na tindahan ngayon. Sana kasi kanina ka pa nagsabi. Ay, tinatasan mo na ba ako ng boses mo? Ang kulit niyo po kasi. Halika nga rito. Bigla siyang hinablot na matandang lalaki at saka dinala sa loob ng bahay. Padabog nitong isinarado ang pinto. Sa puntong ito, dumagungdong na ang kaba sa kalooban ni Era. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda. Baka nakakalimutan mo, sampit ka lang dito, Era. Nung nakaraan pa ako nabubisit sa ugali mo, hindi ko na nga mapakinambangan yung ganda mo eh. Ganyan pang pinapakita mong ugali. Makisama ka sa bahay na ito. Akin ang bahay na ito kaya kung anong inuutos ko, sumunod ka. Ano po ba kasing mahirap intindihin sa sinabi ko? Kahit na gumala-gala ako ngayong gabi, wala nang... Tanggalin mo ang damit mo! Ha? Ayaw mo? Ako magtatanggal. Gigil na ako sa'yo. Bakit ba ayaw mo kong pagbigyan? Agad na lumapit ang matandang lalaki. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ni Era at idinikit sa pader. Malakas ang matanda kaya wala siyang magawa ng mga sandaling yon. At kahit din sumigaw siya, hindi niya naman magawa dahil sa banta ng patalim na bigla na lamang nitong kinuha. Pagbigyan mo lang ako. Isa lang. Nangahawakan na sana ni Mang Tonyo ang kanyang dibdib. Naglakas loob siyang sipain nito sa pagitan ng mga hita. Agad na namilipit sa sakit ang matandang lalaki. Sakto naman bumukas ang pintuan saka dumating si Dindo. Takot na lumapit ang babae sa kanyang asawa. Hindi na siya nag-atubiling isumbong ang kabastusan at kahayupan ng kanyang biyenan. Ano nangyayari dito? Yung papa mo, balak niya akong pagsamantalahan. Anong pinagsasabi mo? Dindo, nababaliw na yata yung asawa mo na yan eh. Huwag ka na magsinungaling. Tingnan mo, Dindo. Hawak niya ba yung kutsilyo na panakot sa akin? Ang sabi niya, kapag hindi ko siya pinagbigyan, malilintikan ako sa kanya. Hindi totoo yan. Ikaw ang nakita ko magsasaksak sa sarili mo. Inawat lang kita kasi magpapatiwakal ka. Tapos nung agawin ko sa kanya yung kutsilyo bigla na lang niya akong binayagan. Hindi ko alam kung anong problema ng asawa mong yan Nabubuang na yata yan Ano bang nangyayari sa iyo, Era? Huwag ka maniwala dyan. Sinungaling yan. Ako ang nagsasabi sa'yo ng totoo. Nung nakaraan niya pa ako binabastos. Hinipuan niya ako at sinasabihan ng malalaswa. Balak niya akong pagsamantalaan. Dito naman, pakinggan mo naman ako. Hindi ko magagawa ang sinasabi mong yan. Parang anak na rin ang tunay ko sa'yo. Kahit na kailan, wala akong pagnanasa sa'yo. Kinabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Dito, hiwalayan mo na yung babaeng yan. May sayad na sa utak yan. Era, kilala ko si Papa Kahit na may pagkamasama ugali niyan, kahit na kailan ay hindi niya magagawa ang bagay na yon. Tigilan mo yung mga sinasabi mo at baka may makarinig na iba isipin nila totoo. Tsaka pwede ba? Kung nabubuang ka, magsabi ka para mapatingin na kita. Umimirwisyo ka na ng ibang tao Parang gusto na lamang magwala ni Era ng mga sandaling yon. Hindi niya kasi inakala na magagawang baliwalain ni Dindo ang pagsusumbong niya. Kahit na humahagulgol na siya, mas pinili pa rin niyang paniwalaan ang sariling ama. Sa sobrang sama ng loob, tumakbo palabas ang dalaga. Agad namang itong hinabol ni Dindo. Nahawakan ni Dindo ang babae sa braso at marahas na hinila. Saan ka ba pupunta? Baka mamaya makapanakit ka pa ng ibang tao sa ginagawa mo. Tingin mo sa akin, nababaliw? Diyos ko, Dindo,
Ang tagal na natin pero kahit na kailan, hindi man lang ako pinakinggan. Ngayon mo pa talaga ako hindi paniniwalaan. Magagahasa na ako ng tatay mo. Naintindihan mo ba ako? Pagsasamantalanan niya ako, wala ka pa rin pakialam sa akin. Kahit na kailan, wala ka talagang kwentang lalaki. Wala kang kwentang asawa. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa mga magulang mo. Hoy, magdanda ka sa pananalita mo ha. Masasaktan kita rito kahit na nasa labas tayo. Bakit? Totoo naman Kahit na kailan, hindi ka naman naging tunay na lalaki. Hindi mo ko magawang protektahan. Tama nga lang talaga na hindi tayo nagpakasal kasi magiging walang kwentang asawa ka lang din talaga. Manahimik ka! Sasampalin na sana ni Dindo ang babae, pero hinawakan ni Anjo ang kamay ng lalaki. Nang makita ni Era ang binatang yon, tila nabuhayan na siya ng loob. Parang ito na lamang ang natitira niyang pag-asa. Isa pang binata ang humarang sa kanilang dalawa. Mas maliliit lang ito ng kaunti kumpara kay Anjo. Asawa mo, sinasaktan mo? Akala mo ba kung yung ginagawa mo? Para ka lang walang bayag niyan, pre. Ang babae, minamahal yan, hindi yan sinasaktan. Hinawi ni Dindo ang kamay ni Anjo at saka dumistansya. Salubong ang kilay nitong nakatingin sa kanila. Sino naman kayo mga epal kayo? Kahit na malaman mo kung sino kami, wala pa rin namang magbabago sa'yo Isa ka pa rin walang kwentang lalaki na walang ibang kayang gawin, kundi ang manakit ng walang kalaban-laban. Anong sinabi mo? Huwag ka na umangal. Totoo naman kasing wala kang kwenta Era, hiwalayan mo na yung siraulong to. Siguro ikaw yung pumoporma dito sa asawa ko, ano? Ang lakas din naman ng loob mo. Sinuntok ni Dindo si Anjo. Napatras lang si Anjo ng tama nito sa panga. Pero hindi nagpatinag ang binata. Gumanti rin ito ng suntok. Tinamaan naman sa nguso si Dindo kaya agad na dumugo ang labi nito. Dahil doon, nagalit si Dindo at nakipagsuntukan pa kay Anjo. Pero dahil sanay na sa bakbakan si Anjo, walang binatbat dito ang lalaking si Dindo. Ano yan? Iusap, awatin mo sila. Hayaan lang natin. Para naman paminsan-minsan nakakatikim din ng leksyon yung walang kwentang asawa mo. Ay, siya nga pala. Ako si Rodel. Kaibigan ako ni Anjo. Nagawa mo pa talaga makipagkilala sa akin sa halip na awatin sila? Nang tingnan nila ang dalawa, nakabulagta na si Dindo. Pinilit nitong makatayo pero hilo-hilo na ito. Huwag mo nang piliting lumaban pa. Wala ka namang mapapala Masasaktan ka lang. Pagbabayaran mo ang ginawa mong itong lalaki ka. Lulumpuhin din kita. Sa panaginip mo lang magagawa yan. Hindi mo kami kakayanin, Para sabihin ko sa'yo, grupo kami ng mga manunugis dito. Mag-isa ka lang. At kahit isama mo pa yung tatay mo manyakis, hindi rin naman kayo uubra. Galit na umalis ang lalaking si Dindo. Nakahinga naman ng maluwag si Era ng mga sandaling yon. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang ako. Buti dumating kayo. Madalas kang saktan ng lalaking yon, no? Hindi nakapagsalita ang babae. Tango lang ang naisagot niya at napayuko na lang siya sa kahihiyan. Hindi ka dapat maya. Wala ka namang ginawang mali Biktima ka. Kaya dapat malakas ang loob mo at matapang ka. Yung tarantado mong asawa, mabubulok sa kulungan yun. Makahanap lang tayo ng matinong pulis, todas na talaga yan. Kung may tiwala ka sa amin, sumama ka sa amin kaysa naman umuwi ka pa sa inyo. Siguradong bugbog ang aabutin mo doon. Isa naman tayo pupunta. Sa tinatawag naming hideout. Hideout? Malalaman mo rin kung sino kami kapag sumama ka. Noong mga sandaling yun, hindi malaman ni Era kung bakit gano'n na lang ang tiwala niya sa dalawa. Magaan kasi ang pakiramdam niya kaya agad na rin siyang sumama. Mas magaan pa ang loob niya sa mga yon kaysa sa mag-ama na si Dindo at Tonyo kahit kung tutuusin, mas kilala niya pa ang magtatay. Ilang minutong lakaran lang, narating nila ang isang abandonadong gusali na may 3 palapag. Sa labas pa lang, kita ang drum na may apoy sa loob. Yun ang nagsisilbing ilaw sa bakuran. Ang gusali naman, walang paderang harapan. Kaya kita niya rin sa loob ang ilang kalalakihan at meron ding kababaihan. Bumati sa kanila ang ibang naroon.
Umakyat sila sa ikatlong palapag. Pumasok sila sa isang silid na pinagtagpi-tagping yero at plywood lang ang nagsisilbing dingding. Ito ang hideout namin. Lahat na nandito, matitino, kaya wala kang dapat na ipag-alala para sa kaligtasan mo. Mga manunugis kami rito. Tumutugis kami ng aswang. Ano? Tumutugis kayo ng aswang? Paano nyo ginagawa yon? Gumagala kami sa mga baryo, sa mga gubat at kung saan-saan. May napatay na ba kayong aswang? Oo, pero 5 taon na nakalilipas nun. Isang pamilya ng aswang ang napas lang namin. Pero ngayon, wala pa kaming namamata na aktwal na aswang. Pero ang bali-balita may mga aswang na rin dito. Pero hindi lang namin matsyempohan dahil yun sa matandang lalaki na sinasabi ko sa'yo. Napatango na lamang si Era. Sa puntong ito, malinaw na para sa kanya na ang mga aswang ay totoong namamalagi na sa probinsyang yon. Hindi ka pwedeng narito dahil tsaka ko, mababagot ka lang dito. At hindi ka rin naman maasikaso dito palagi. Saan ka ngayon pupunta? Gusto ko sanang umuwi na lang ng Maynila. Pero hanggat wala pa akong pera, may alam akong pwede kong tuluyan. Kung ayos lang, ihatid niyo na lang sana muna ako doon. Oo, wala namang problema. Pinasok na muna siya sa isang silid at hinayaang makapagpahinga. Weirdo ang pakiramdam ni Era sa mga sandaling yon. Kahit kasi mukhang mga basagulero ang mga naroon, kahit katiting ay wala siyang naramdamang pagkailang. Pakiramdam niya pa nga, mas ligtas siya roon kaysa sa bahay ni Mang Tonyo, na dapat doon niya unang maramdaman ng kapayapaan na dapat meron siya. Hindi naging maganda ang tulog ng dalaga. Kada mahihimbing siya ay nagigising siya dahil pumapasok sa panaginip niya ang mukha ng kanyang biyenan. Kinaumagahan, sumabay siya sa almusal ng mga naroon. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga manunugis. Halos lahat ay natutuwa sa kanya. May nagbibiro pa nga na sumali na lang din siya sa samahan ng mga yun. Pagkatapos ng kanilang almusal, nagsimula na rin mag-insayo ang mga manunugis sa tapat. Nanunood lang si Era. Pinagmamasdan niya kung papaanong tinuturuan ni Anjo ang mga kasamahan nito. Kinahapunan ay natapos na rin ang mga yun. Sakto naman na dumating si Rodel, ang pinsang lalaki ni Anjo. Agad nitong binalita sa kanila ang nalaman. Dumaan ako kanina sa itinuro mong address. Nakita ko sa loob ng bakuran ninyong maraming tao. May mga lalaki na hindi rin pamilyar sa akin eh. Pero base sa mga suot nilang kulay itim, parang isa silang samahan. Tingin ko, sasali rin sa grupo ang asawa at biyenan mo. Hindi sila papayag na hindi makaganti at hindi makabawi. Kinabahan si Era nang malaman ang balitang yon. Nakonsensya siya dahil mayroon pang madadamay ng dahil sa kanya. Pasensya na kayo kung nadadawit kayo. Ang gusto ko lang sana, Wala namang problema. Ang mahalaga, wala ka na sa poder ng mga demonyo mong kasama sa bahay. Sa ngayon, mas mainam ihatid ka na lang namin sa sinasabi mong lugar. Mas ligtas ka ron. At para kung sakaling puntahan nila kami rito, wala na silang maabutan. Tumango na lamang si Era. Wala naman na siyang ibang pagpipilian kundi yun lang. At sa totoo lang, hindi na rin talaga niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nawiwindang siya dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng yun. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Lumarga na rin ang tatlo. Sumunod sila sa bahay na matandang si Aling Petina. Sakto naman na noong natanaw pa lang nila ang bahay, nakita nila yung nasa bakuran. Kilala mo naman na pala yung lola ko eh. ano, lola mo si Aling Pitina? Oo, lola ko siya. Sa katunayan, sa kanya kami nakuha ng mga gamot kapag may mga lamig-lamig sa katawan namin. Kay Aling Petina rin namin nakukuha yung mga detalye tungkol sa mga aswang. Nakakatuwa naman. Talagang maliit lang ang mundo, no? Maliit lang talaga ang mundo, lalo na para sa'yo. Tsaka kung hinahanap ka na rin ngayon ng biyenan at asawa mo. Bumuntong hininga na lamang ang babae. Nakaramdam na naman ito ng pangamba. Sa mga nangyayari, malakas ang kutob niya na hindi siya agad-agad makakaalis ng lugar na yon. Magkakilala ba kayo? Ito yung sinasabi namin sa inyo nung nakaraan na inabuso ng asawa. Yung kinuwento mo sa amin, iisa lang pala sila.
Narito sana kami para iwan muna sa inyo itong babaeng to eh. Kawawa naman kung babalik siya sa asawa at biyenan niya. Kung ayos lang po sa inyo, dito muna siya. Aalis din naman siya kapag nakadiskarte na rin siya ng pamasahe pabalik ng Maynila. Ay, sige. Alam niyo naman na wala tayong tinatanggihan pagdating sa pagtulong. Halika, iha. Sumama ka sa loob. Maraming salamat po, Aling Petina. Alam niyo, ang bait-bait po ninyo. Kahit na hindi niyo ako kilala, tinutulungan niyo po ako at may tiwala po kayo sa akin. Ay, wala yon. Kailangan mo ng tulong kaya tutulungan ka namin. Hindi naman pwedeng hayaan ka na lang naming abusuhin ng mag-amang yon. Diyos ko, huwag ka mag-alala. Dito, ligtas ka. O Lola, alis na po muna kami ni Anjo ha. Babalikan lang namin ang mga kasamaan namin. Kasi baka mamayang alas 6 ng gabi, bigla na lang dumating ang mag-ama sa hideout. Sumali kasi yata ng ibang grupo ang mga yun para bawiin itong ano nga ba pangalan mo? Eraline, pero era na lang. Ay sige, mag-iingat kayo ha. Bumalik kayo dito mamayang gabi para sabay-sabay tayo maghapunan. Agad na umalis ang dalawang binata. Pinagandaan naman ni Aling Petina ng makakain ng babae. Nang mga sandaling yon, ay napangiti na lang siya habang pinagmamasdan papalayo ang dalawa. Sa isip-isip niya, mabait pa rin talaga sa kanya ang Panginoon. Dahil kung hindi siya nito dadalhin sa mga taong mabubuti gaya ng mga tumutulong sa kanya ngayon. Sumapit ang kinagabihan. Pumatak ang alas 9, pero hindi pa rin nakakabalik ang dalawang binata. Tapos na nga rin silang magapunan ni Aling Petina. Aling Petina, ayos lang ba talaga sila? Bakit hindi pa sila nakakabalik? Ay nako, ganyan naman sila palagi. Baka lang nagro-ronda sila. Hinahanap siguro yung matandang nangyayanggaw. Para kasing masama ang pakiramdam ko eh. Ay bakit? Ano bang nararamdaman mo? Parang may mangyayaring hindi maganda. Ewan ko po. Ay nako, ipagdasal na lang natin na sana walang nangyaring masama sa kanila. Halika, mabuti pa tulungan mo na lang akong manahe. Para kahit na papano naglilibang ka rin. Marunong ka bang manahe? Hindi nga po eh. Ay nako, tuturuan kita ngayon. Pero paghawak pa lang ni Era ng karayom, narinig na nilang dumating ang dalawang binata. Hingal na hingal ang mga yon. At base sa mga mukha nito, mukhang hindi magandang balita ang daladala. Bakit ba kayo ganyan? Ano bang nangyari sa inyo? Era, kailangan mo na umalis dito. Alam nilang lugar nito. Aling Petina, kilala ka nila. Alam nilang... Lola, alam na mga aswang na dito ka nakatira. Mukhang sila yung mga anak ng mga dating aswang na pinatay nyo ni Lolo noon. Ano mga oras, makakarating na sila rito. Lalo na ngayon, gustong-gustong mabawi na mag-ama itong si Era. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Yung mag-ama kasama ng mga aswang? Oo nga, paano mangyayari yon? Era, huwag ka sana mabibigla. Pero yung grupong sinalihan ng asawa at biyenan mo, grupo ng mga aswang. Sila ang mga aswang na matagal nang nagtatago. At ngayong nakakita na sila ng tamang pagkakataon, maghahasik na sila ng lagim. At gagamitin nyo ng asawa at biyenan mo para tuluyan ka na mabawi. Ang ibig niyong sabihin, aswang na si Dindo at ang tatay niya? Oo, gano'n na nga. At ang leader nila, si Mang Sonido, yung matandang lalaki na naglilibot sa mga lugar para mangyanggaw. Diyos ko po, ano bang pumasok sa utak na mag-amang yon? At bakit sila pumayag na maging aswang? Pagiging aswang ang alam nilang paraan para matapatan kami. Dahil kung pangkaraniwang tao lang sila, hindi nila ikaw mababawi sa mga manunugis. Kaya naman, kailangan na natin makaalis. Parating na yung mag-ama. Nararamdaman na namin sila. Pumasok sila sa loob at nagdala na rin ng mga gamit at sandata. Hindi alam ni Era kung saan na naman siya pupunta. Pero hindi pa man sila nakakalabas, dumating na nga si Dindo at Mang Tonyo. Naglalaway ang mga yon at nanlilisik ang mga mata. May mga naguumbukang ugat sa mukha at mahahabang mga kuko. Oh, saan ka pupunta, Era? Akala mo matatakasan mo ko? Hindi! Akin ka lang! Walang kahit na sino ang pwede makaagaw sa asawa ko! Hindi mo ako asawa, hindi tayo kasal. At kahit na kailan, hindi mo naman talaga ako itinuring na asawa. Ginagamit mo lang ako para sa pansarili mong kaligayahan. Hindi mo ako minahal.
Binabaliwala mo lang palagi yung mga nararamdaman ko. Kaya wala kang karapatang sabihin na asawa mo ko. Umalis ka na. Hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik. Dindo, hindi ganitong buhay ang gusto ko. Hindi ganitong buhay ang pinangako mo sa akin noon. Manahimik ka! Sumama ka lang sa mga yan kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Di ako papayag. Sasama ka sa akin. Kung hindi, dadanak ng dugo ngayon. Ano ko sasama sa iyo kung ang sarili mong amay inabuso ako? Hindi mo nga ako mapaniwalaan eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mabuting tao ang tatay ko? Pero dahil sa'yo, naging ganito kami. Napilitan kami maging ganito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat eh. Kaya sumama ka na sa akin. Itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Sumama ka na lang na mapayama para wala na masaktan. Mga baguang aswang lang kayo. Kaya huwag kayong umasta na parang ang tagal nyo na sa ganyang estado. Tandaan ninyo, wala pang isang araw na aswang kayo. Kumbaga, para lang kayong batang muspo sa paningin ko. Ay, tanda. Huwag ka magsalita na parang kaya mo pang igalaw ng maayos ang buta mo. Manahimik ka na lang dyan. Matanda ka na rin. At kung hindi ka naging aswang, at kung hindi ka nagpayanggaw, wala ka rin namang silbi. Huwag na lang kayo makialam dahil away na magpapamilya to. Hindi ko kayo pamilya. Maya ka nga sa sinasabi mo. Hindi lang to problema na namamagitan sa inyo. Dahil mga aswang na kayo. Kalaban na rin namin kayo. At problema na rin namin to. Kung ayaw niyong mawala ng maaga, mas mabuti pang umalis na kayo kaagad. Baka kung ano pang magawa namin sa inyo eh. Huwag ka magyabang, Bansot. Sa sobra mong liit, malulunod ka yata sa tabo eh. Wala kang magagawa sa labanan kaya itikom mo na lang rin ang bibig mo. Ikaw lang. Oo, ikaw na matangkad ka. Ikaw lang gusto kong pulbusin ngayon. Ang dami mong pangdaldal. Kung gusto niyo umatake, gawin niyo na! Nagkatinginan ng mag-ama. Maya-maya pa, merong ibinulong si Mang Tonyo kay Dindo. Kung hindi tayo uubra dyan, kailangan natin si paring Sonido, yung leader ng mga aswang. Huwag kang matakot sa mga yan. Mayayabang lang yan pero mga walang binatbat ang mga yan. Ngumisi pa si Dindo. Walang nararamdamang takot o kaba sa aura nito. At dahil walang balak umatake ang matandang si Tonyo, si Dindo na lamang ang gumawa ng unang hakbang. Gumapang ito ng mabilis. Sinubukan nitong hablutin si Era. Pero sa kasamaang palad, nasuntok lang ito ni Anjo sa muka. Nahilo-hilo si Dindo ng mga sandaling yon, dahilan para mas lalo itong manggalaiti. Kahit na naging aswang ka pa, hindi ka pa rin uubra sa akin, Dindo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang at dalhin mo ang ama mong manyakis. Nakikiusap ako sa inyo. Sige na, umalis na kayo rito. Huwag na kayo manggulo. Babayaan nyo na ako magsimula ng bagong buhay ko. Magsimula ng bagong buhay na wala ako? Hindi! Hindi ako papayag doon! Hintayin mo, Eralyn! Hindi ako papayag na hindi kita makukuha! Babalikan kita! Babalikan kita! Gumapang ng mabilis ang mag-ama na para bang wala lang nangyari. Nakainga na rin ng maluwag ang babaeng si Era. At dahil wala ng mga yon, umalis na rin sila sa bahay na yon sa pagkabahalang bumalik ang mga aswang ng mas marami. Doon na muna tayo sa bahay ng tatay ko. Wala naman nakatira doon eh. Hintayin niyo lang ako rito sa ilog na to at kukunin ko yung susi ng pinto. Sigurado ka bang kaya mong lumakad na mag-isa, pre? Oo, kaya ko naman eh. Isa pa, hindi natin pwedeng iwan si Aling Petina at Era dito. Kailangan nila ng kasama. Okay, sige. Bilisan mo lang ha. Kapag hindi ka nakabalik sa loob ng isang oras, hahanapin ka na namin. Sige na, mag-iingat ka. Tinapik na lamang ni Anjo ang balikat ni Rodel. Naglakad na rin ito paalis. Samantalang silang tatlo naman ay nanatili lamang sa abandonadong kubo sa gilid ng ilog. Nagsindi na lamang ng mga tuyong dahon at sanga ang binatang si Rodel. Nang sa ganon, meron silang ilaw kahit na papano. Maabilidad na tao yun si Anjo. Kaya huwag kayong mag-alala ron. Makakabalik naman yun nagligtas. Eh di ba sabi mo, grupo ng mga aswang ang sinamahan ni Dindo at ng biyenan ko? Ibig sabihin, marami sila? May grupo din naman kami. Kaya patas lang naman. Pero kung sakaling dumugi ng aswang si Anjo habang papauwi siya, sigurado naman ako na kaya niyang pumalag. May isa pusa kaya yung si Anjo. Di ba la?
Tama si Rodel. Naalala ko pa noon. Bata pa yan silang dalawa. Sumasama na yan sa amin kapag rumoronda kami noon. Munti ka nang mamatay si Anjo. Ilang beses nang nakalmot ng aswang yan. Malalalim ang kalmot. Pero lagi siyang nabubuhay. Mula noon, kada mapapahamak siya, lagi siyang nakakaligtas. Kaya tinawag yan ng asawa ko noon na taong may sapusa. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi lang sana ako pumayag na maniraan kami ni Dindo sa tatay niya, hindi naman siguro mangyayari ito eh. Hindi siguro ako maaabuso at hindi ko kayo maidadamay sa gulong ito. Sobrang abala na ang ginagawa ko. Ay huwag ka nga magsalita ng ganyan. Parang hindi ikaw ang agrabyado. Iha, ikaw ang biktima sa lahat ng kalokohan na mag-amang yon. Wala kang kasalanan. Lahat ng nangyayari ngayon, resulta ng kasamaan nila. Kaya ikaw, huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Matatapos din naman lahat ng ito eh. Kapag nakabalik ka na ng Maynila, kami na ang bahala sa mag-ama para hindi ka na nila masundan. Bakit? May tsansa pa bang makasunod pa sila ng Maynila? Eh, syudad na nun sa amin eh. Era, walang pinipiling lugar ang mga aswang. Kahit syudad pa yan, kaya nilang makibagay at magpanggap na tao. Mas mahirap mangang malaman kung aswang ang kaharap mo kapag nasa syudad eh. Alam mo kung bakit? Sa dami ng tao sa Maynila. Iisipin mong lahat ng mga naroon eh, normal. Kesyo, moderno na doon kaya malabong may aswang na mapadpad. Kung sa bagay may tama ka naman. Pero gusto ko lang din malaman, paano pa matitigil ang mga aswang? At talaga bang malaki silang problema sa mga tao? Noong araw, ang mga aswang, kalaban talaga ng mga tao. Pumapas lang sila ng kahit na sino. Bata, matanda, buntis, kahit may kapansanan ay dinadamay nila. Wala silang pakialam kahit inosente ka. Basta kapag kailangan nila ng makakain, papaslangin ka nila. Ngayon, ganon na ganon din ang pwede nilang gawin. Iisa lang naman kasi ang layunin ng mga salot na yun eh. Pumatay at makakain. Pumatay at makasakop ng lugar. Pero, kaya nga nandito kami mga manunugis para kalabanin sila. Kami ang tatapos at uubos sa lahi nila. Huminga na lamang ng malalim ang babaeng si Era. Nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa sinabi ng maglola. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nakabalik na rin ang lalaking si Anjo. Naglakad na ulit sila patungo sa sinasabi nitong bahay. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila roon. Nakatirik ang bahay sa magulo at maingay na baryo. Para kay Era, maaari niya itong mahambing sa mga lugar ng Maynila na maraming pasaway na nakatira. Pero kahit na ganoon, kampante siya na hindi sila masusundan ng mga aswang doon. Pre, Rodel, tulungan mo na lang ako maglinis dito sa sala. Era, pasensya ka na. Matagal na kasi itong hindi natitirhan eh. Dinadalaw-dalaw ko lang to kada buwan. Minsan nga eh, hindi pa. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. Kontento na akong may matutuluyan. At kasama ko pa kayo. Sinimulan nilang maglinis sa bahay na yon. Ilang minuto lang naman ang itinagal nila ay ayos na rin ang lahat. Sa halip na makapagpahinga agad, tumambay na muna sila sa sala. Ang ingay kasi sa labas. May nagkakantahan, may nagiinuman, may nagmumurahan at may mga nag-aaway din. Ganito ba talaga rito? Parang hindi uso katahimikan dito ah. Oo, ganito talaga rito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit mas pinili ng tatay ko na tumira rito. Wala kasi nang maghiwalay sila ng nanay ko. Dito na siya namalagi. Pero umalis din naman. Nakahanap kasi ng bagong pamilya sa Maynila eh. Kaya itong bahay, parang ako na rin ang may-ari. Wala na rin naman kasing balak na bumalik pa si Papa eh. Ah, mamaya na kayo magdaldalan. Maggatas na muna kayo. Pasensya na at gatas lang talaga ang nadala ko, ha? Era,
meron akong perang natitira eh. Utangin mo na muna yon. Tapos, umuwi ka na ng Maynila. Magtago ka. Pumunta ka sa lugar na alam mong hindi mapupuntahan ng mag-amang si Raulo. Delikado na ang buhay mo eh. Hindi na sila pangkaraniwan. Mga aswang na sila. Kaya naman, kung hindi ka aalis dito, paulit-ulit lang nilang matutunto ng kinaroroonan mo. Kahit dito? Kahit dito. Posibleng malaman pa rin nila to. Hindi natin sigurado kung lahat ba ng tao nakikita natin dito tao talaga. Baka merong iba dyan, aswang pala't kaanib nila. Huwag ka mag-alala, Anjo. Babayaran kita. Huwag mo na munang isipin ang bayad. Isipin mo kung paano ka makakaalis. Siguradong magiging mahirap ang pagluwas mo, Era. Kakalat sila para hanapin ka. Lalo na't natitipuan ka rin ng pinuno ng mga aswang. Ibig sabihin, may gusto rin sa kanya si Mang Sunido? Hindi gusto mapangasawa o ano paman ha. Natitipuan siya ng pinuno ng mga aswang na kainin. Yun ang sabi ng mga kasama natin na nagmanman sa matandang nangyayanggaw. Napalunok na lamang ng laway si Era. Mas lalo pang sumakit ang ulo niya nang malaman niya yon. Pakiramdam niya, isa siyang sariwang isda na pinag-aagawan ng mga mamimili. Lumipas ang gabing yon nang walang nagiging problema. Nakatulog ng maayos ang babae. Kinabukasan ng magising siya, nakahanda na ang pagkain sa sala. Sabay-sabay silang nag-almusal. Noong mga sandaling yon, ay pakiramdam niya parang naging normal ang lahat. Pero kakong tanghali, sinabi na sa kanya ni Anjo na kailangan na niyang umalis. Ihahatid na sila ng dalawa sa terminal. Sinong kasama ni Aling Petina rito sa bahay? Huwag mo nang intindihin si Lola. Kanina naalaman niya, meron pala siyang kakilala rito. Nagawa pa nga makipagchismisan kanina eh. Ayos lang ako rito. Huwag mo akong intindihin. Ang isipin mo ay ang kaligtasan mo. Tumango na lang ang dalaga. Matapos maligot makapagpalit ng damit, nilisan na rin nila ang baryong yon. Sakay ng tricycle, patungo na sila sa terminal. Malayo-layo yun kaya naman matagal-tagal ang kanilang biyahe. Ilang daan din kasi ang medyo malubak kaya mabagal lang ang takbo ng kanilang sinasakyan. Makalipas ang halos 1 oras, sumuko na ang tricycle dahil sa ilang beses na pag-alog. Tumirik ito sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Napapakamot na lamang ang matandang driver. Wala na tayong magagawa. Kailangan natin maglakad. Sakaling may dumaan na tricycle parahin na lang natin. Malapit na lang naman na tayo eh. Huwag mo nga lokohin si Era. Malapit na pinagsasabi mo dyan. Malayo pa tayo. Baka abutin tayo ng 4:00 sa paglalakad. Ayos lang. Sanay naman ako maglakad eh. Tahimik lamang silang naglakad sa gilid ng kalsada. Hindi pa sila nakakalayo. Nakita nilang napaandar na ng matandang driver ang tricycle. Pero sa halip na pasakayin sila, umandar ito pabalik. Uy, si Raulong yun ah. Mukhang niloko lang tayo na nasira yung tricycle. Ayaw lang talaga tayong ihatid kasi malayo. Di sana, hindi na lang siya pumayag kanina. Nagbayad naman tayo ng tama ah. Hayaan mo na. May mga ganun talaga. Kung sa bagay, yung asawa at biyenan mo nga eh. Rodel, para kang timang. Hindi. Ayos lang naman. Totoo naman kung ano man ang sasabihin niya. Buti na nga lang at nakilala ko kayo eh. Kung ako sa'yo, umanap pa na lang ng ibang lalaki. Yung maabilidad, yung matapang, matangkad, moreno, mapagmahal, at maalalahanin. Yung kagaya ni Anjo. Uy, manahimik ka nga. Hindi nakakatulong yung pinagsasabi mo sa kanya. Di wag. Ayaw pa eh. Nagkibit-balikat na lamang din si Era ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, biglang kumulimlim ang kalangitan. Dumilim ang paligid kahit na 3:00 pa lang naman. Napansin ni Era na parang naging seryoso na ang reaksyon ng mukha ng magkaibigan. Bagay na nagdulot din naman ng pangamba sa kanya.
Bakit? May problema ba? Ayaw niyo bang mabasa ng ulan? Hindi ulan ang iniisip namin. Kapag makulimlim ang ulap, nagdudulot ito ng kadiliman sa paligid. Mga sandaling maaaring samantalahin ng mga aswang. Kung tutusin, pwede naman sila sa liwanag eh. Pero mas mabibili sila kapag hindi pa oras ng gabi pero madilim na. Hindi na namalayan ni Era ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Kinikilabutan na naman siya. Nakakaramdam na naman siya na matinding takot. Pero pilit niyang ikinakalma ang sarili niya. Sinisimulan na rin niyang magdasal na sana walang mangyaring masama sa kanila. Pero pagdating nila sa 2 kalsadang paliko, dito na sila napatigil. Hinila ni Anjo ang dalaga, papunta sa likuran nila ni Rodel. Bakit? May nararamdaman kami. May mga presensya ng aswang. Paano nila tayo nasundan? Hindi nila tayo nasundan. Nandito na talaga sila sa dinaraanan natin. Kailangan natin makapagtago. Pre, dito tara! Bilis! Agad silang gumilid. Pumasok sila sa mga nagtataasang halaman at nagtago sa kumpul-kumpul na malalapad na dahon. Walang nagsasalita kahit isa sa kanila. Nakikiramdam lamang sila. Pre, ako starter. Basta bantayan mo muna si Era. Baka masalisihan tayo eh. Era, ikaw ang uunahin nila dahil alam nilang hindi ka manunugis. Kaya, ito, hawakan mo ito. Sakali lang na hindi kita mabantayan, gamitin mo ang punyal na yan, okay? Tinanggap ng babae ang punyal. May kabigatan yon. Pero tinatak niya sa kanyang isipan na kahit na anong mangyari, gagawin niya ang makakaya niya para makatulong. Mga ilang sandali pa, narinig na lamang nilang meron ng mga boses sa paligid. Ang kanilang pinagtataguan pala ay ang mismong daraanan ng mga aswang. Nagmamadali silang gumapang papunta sa ilalim ng mga halamanan. Sinamantala nilang makakapal ang dahon doon para makapagtago sila. Visit namang sonido. Suga pa! Palibasa, napapalot na kaya madamot sa pagkain eh. Nakalagpas na sana ang mga aswang sa kanila, pero napaaray na lamang si Rodel nang maramdaman niyang gumapang ang malalaking langgam papasok sa kanyang singit. Para siyang bulating inasinan nung mga sandaling yon. Nang matanggal na niya ang langgam, napansin na lamang nilang nakatingin na sa kanila ang mga aswang. Buti na lamang ay nakapag-isip kagad ng paraan si Anjo para magkaroon sila ng palusot. Magandang hapon po. Huwag niyo kaming intindihin. May may ginagawa lang kaming 3 na milagro. Alam niyo na, yung anuhan, 2 laban sa 1. Nagtawanan ng mga aswang. Akala ng mga yon ay pangkaraniwang mga tao lang na may hilig sila Era. Si Era naman ay sinakyan na lang din ng sinasabi ni Anjo. Yun lang ang nakikita nilang paraan para hindi sila pansinin ng mga aswang. Oo, ang sarap kasi kapag dala-dalawa eh. Kaya kung ayos lang, abante na po kayo para makapagsimula na rin kami. Muling nagtawanan ng mga aswang, pero isa sa mga yon ang nanatiling seryoso. Nakatingin sa kanila na masama, na parabang inaalam kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Mga ilang sandali pa, nakita na lamang ng seryosong aswang ang hawak-hawak ni Era na punyal. Itong punyal, wala to. Ang tawag dito props. Ginagamit talaga to ng mga kagaya namin. Para, alam niyo yun, para may kakaibang thrill yung anuhan. Pero unti-unti nang naging seryoso ang lahat ng aswang. Sa puntong ito, alam na nilang hindi natutuwa sa kanila ang mga yon. Pre, mukhang kailangan na nating tumakbo. Hindi pinagtuunan ni Anjo si Rodel. Sa halip ay binuksan nito ang maliit na bag. May ibibigay pala ako sa inyo. Regalo ko para sa abala. Isang garpo na may lamang katas ng bawang ang naroon. Binato ni Anjo ang katawan ng nyog para mabasag yun. Nang kumalat ang katas ng bawang, naubo-ubo ang mga aswang. Sinamantala na nila yon para makaalis at makatakbo. Dali, bilis! Tara na!
Hawak-hawak ni Anjo ang kamay ng babaeng si Era. Wala na siyang pakialam kung ano pa man ang sumasabit sa muka, sa leeg, sa katawan nila. Nakalayo naman sila sa mga aswang, pero hindi nila inakala na magagawa pa rin sila nitong sundan nang makarating na sila sa kalsada. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Sira ulo ka kasi. Kung hindi ka sana nag-ingay, di sana walang ganito. Ikaw kaya kagati na malalaking langgam sa itlog mo. Di ka ba aray? Masakit pa nga rin hanggang ngayon eh oh. Huwag na kayong magtalo. Tingnan nyo, naglalabasan na sila ng mga dila nila. Naglalaway na rin sila oh. Nakakatakot. Huwag ka lang lalayo sa akin. Kahit na ano mangyari, dito ka lang. Naintindihan mo ba ako? Oo, naiintindihan ko naman. Umangil na ang mga aswang. Takam na ang mga yon. Sabik na silang kainin. Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Si Anjo naman ang nagbasag ng kinatasang bawang. Napalayo agad ang mga aswang at sandaling sumakit ang mga ilong at mata. Sinamantala ni Rodel ang pagkakataon. Pinag-aatake niya ang mga yon. Pinagtatatagan niya ng itak. Ay, ako naman po. Biglang may lumitaw na aswang sa likuran ni Era. Buti na lang ay naglakas loob itong gamitin ng punyal. Nagawa niyang daplisan sa mukha ang aswang na nagtangkang makalapit sa kanya. Yan! Ganyan nga! Tama ang ginagawa mo! Pre, mauna na kayo. Susunod na ako. Sigurado ba siya? Tara na! Bilis! Iniwan nila ang binatang si Rodel. Nakalayo naman agad ang dalawa at nakapagtago sa tambakan ng mga sirang sasakyan. Hingal na hingal si Era. Palingon-lingon sa likuran sa takot na baka bigla na namang may lumitaw na aswang. Paano si Rodel? Baka mapahamak siya. Isa lang siya pero 7 ang kalaban niya. Huwag kang mag-alala. Napuruhan naman niya ng katas ng bawang eh. Malaking bentahin na yon. Makakasunod siya rito. Sa ngayon, pahinga na muna tayo. Sigurado ka? Baka mamaya maging kwento na lang si Rodel. Anong maging kwento lang? Maging kwento? Baka mamaya mamatay siya at puro alaala na lang ang mababalikan natin sa kanya. O kumalma ka. Magtiwala ka kay Rodel. Sa amin, normal lang na ginagawa to. Kapag sinabi ng kasama mo na mauna ka na, sumunod ka na lang para walang maging problema. Huminga na lamang ng malalim ang dalaga at sumandal sa gilid ng drum. Nang muli silang sumilip, nakita nila ang lalaking si Rodel na nakatingin na rin at sumisipo lang si Anjo para abisuhan si Rodel kung nasaan sila. Ayos ka lang pre? Oo naman. May mga daplis pero wala to. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang. Eh yung mga aswang? Patay na yung 5, pero yung 2, pinatakas ko na muna. Natatay na ako eh. Saan pa pwedeng tumae dito? Pambira ka namang tao ka oh. Doon ka tumayo sa dilim. Magpunas ka ng puwet mo ha. Matapos makadumi ni Rodel, ay pansamantala na muna silang tumigil sa lugar na yon. Nagpahinga at naglinis ng sugat. Tuluyan na silang hindi nakalis. Napurnada ang dapat sana ay pauwi na ang dalaga sa Maynila. Dakong 8:00 ng gabi, nagdesisyon na magkaibigan na bumalik na lamang ulit sa bahay ng ama ni Anjo. May napadaan na truck. Sinubukan nilang pakiusapan niyo na dalhin sila sa terminal, pero salungat ang ruta nito kaya umuwi na lamang sila. Nang makarating na sila sa baryo, nagtataka silang 3. Tahimik kasi ang lugar. Himalang walang nagkakantahan, walang nag-aaway at walang nagsisigawan. Naging kahina-hinala na yun para sa 2 lalaki. Kaya naman inihanda na rin nila ang kanilang daladalang itak. Kumapit na rin ang babae sa damit ni Anjo dahil sa kaba. Nang makapasok na sila sa baryo, nagtataka sila kung bakit walang mga tao sa labas ng bakuran. Lahat ng bahay ay nakasarado. Mga naiwan pa ang kagamitan sa labas. Mukhang may nangyaring kakaiba rito ah. Hindi kaya nakarating na rito yung mga aswang? Rodel, ang lola mo. Mas lalong nagmadali ang 3 na makarating sa bahay na kanilang tinutuluyan. Nang makarating na sila roon, ay laking gulat nila nang madatnan na nila si Mang Tonyo at si Dindo.
Kasama ng dalawa ang tinuturing na pinuno ng mga aswang na si Mang Sonido, ang matandang nangyayanggaw. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka makakatiis eh? Ano Era? Babalik at babalik ka rin sa akin. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo narito? Hindi ba halata? Narito kami para kunin ka. Pero para pumayag ka kagad, meron kaming inihandang kakaibang eksena. Nakita na lamang nila ang matandang si Petina na kinakaladkad ng mga aswang palabas ng bahay. Bihag-bihag na palayo ng mga aswang noong mga oras na yon. Kaya naman kaagad na nag-init ang ulo ni Rodel. Pero wala namang itong magawa. Isang pagkakamali lang nila, maaaring malagay sa alanganin ng buhay ng matandang si Petina. Simple lang naman ang gagawin natin. Ibigay niyo sa amin ang babaeng yan. Ibibigay din namin na matandang nilulumot na ito. Kung makasabi ka ng nilulumot, ikaw nga ay mukha ka ng inaagnas. Sinampal ni Mang Tonyo ang matandang babae. Lalapit sana si Rodel pero pinigilan nito ni Era at Anjo. Huwag mo saktan ng lola ko! Tatanggalin ko ng suntok yung natitira mong ngipin! Pre, kumalma ka. Buhay ng lola mo nakataya rito. Sa ngayon, wala kayong ibang magagawa kundi ang pumayag sa gusto namin. Kung hindi, lalabas ang laman loob na matandang to. Sumama ka na lang sa amin ng mapayapa, iha. Sigurado makakasama nila ng ligtas at buhay ang matandang ito. Ayaw mo bang mamatay ang matanda ng dahil lang sa'yo? Huwag ka makikinig sa kanya, iha. Ayos lang ako. Matanda na ako. Ikaw, bata ka pa. Marami ka bang magagawa sa mundo kaya unahin mo ang sarili mo. Hindi po. Hindi po kayo dapat nadadamay sa gulo namin. Anong sinasabi mo, Era? Yan ang gusto ko sa iyo, Eri. Napakalambot ng puso mo. Pero tama lang ang ginagawa mo. Iligtas mo ang matandang walang silbi na yan at sumama ka na sa amin. Iha, huwag mong gawin to. Kailangan mo mabuhay. Hindi ka pwedeng mamuhay na kasama ang mga demonyong ito. Masyado na pong magulo ang mga nangyayari. Matitigil lang siguro ito kung sasama na ako sa kanila. Rodel, alagaan mo ang lola mo. Anjo, mag-iingat ka palagi. Maraming salamat sa tulong ninyo. Nababaliw ka na ba? Magiging impyerno ulit ang buhay mo kapag sumama ka sa kanila. Hindi na tao mga yan. Mga aswang na yan. Ngumiti na lamang ng papilit ang babae. Lumapit na rin ito kay Dindo. Saka naman pinakawala ng mga aswang ang bihag nilang si Aling Petina. Bumuntong hininga na lamang si Aling Petina. Wala na silang magagawa ngayong hawak na ng mga aswang ang babae. Ngayong maayos na nagkapalitan, pwede na kaming umalis. Pasalamat na nga kayo, hindi namin kayo dinumog dito eh. Sandali lang, Tonyo, Dindo. Bakit? Ano bang sunod na gagawin? Baka nakakalimutan yung ako ang pinuno ng mga aswang. Ano naman siya ngayon? Ako ang pinuno. Kaya ang babaeng yan ay dapat sa akin mapunta. Natawa ng malakas ang binatang si Dindo sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng matandang si Sonido. Lumapit si Dindo kay Mang Sonido at saka nagsalita ng maangas. Anong tingin mo sabi ng tatay ko? Tauhan mo? Bata-bata mo? Malamang oo. Ako ang pinakamataas sa lahat. Ako ang gumawa sa inyo. Ako ang pinakamalakas na aswang. Ano akala mo sa akin, tanga? Siguro kailan lang ako naging aswang, pero hindi ako kahapon pinanganak. Mang Sonido, hindi ka naman aswang eh. Tao ka lang na may kaalaman sa pangyayanggaw. Nanlaki ang mga mata ni Mang Sonido ng mga sandaling yon. Umangil naman ang mga aswang dahil sa sinabi ni Dindo noong mga oras na yon. E di niloloko mo lang pala ang mga aswang na naririto. Mga kasama, kainin nyo na ang impostor na ito. Magmula ngayon, ako na ang ituturing ninyong pinuno. Ako ang gumawa sa inyo. Kaya hindi nyo pwedeng gawin to sa akin. Hindi! Wala nang nagawa pa matandang si Sonido nang dumugi na ito ng mga aswang. Nilapa ito sa harap mismo ni Era. Halos manikip ang dibdib ng babae sa kanyang nasasaksihan. Napapikit na lamang ito. Ang sigaw na matandang si Sonido ay unti-unti ring humina. Hanggang sa tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Yan ang napapala ng mga mahihina. Mga kasama, magmula ngayon,
Ako na ang susundin nyo ha. Ako ang mamamalakad ng samahan nating mga aswang. Ako na magpapatakbo ng lahi natin. Ngayon, isa na akong ganap na aswang. Lulubos-lubusin ko na kung ano man ang mga kaya kong gawin. Parang mababaliw na sa kakatawa ang lalaking si Dindo. Hinigit nito si Era. Tumingin ang lalaki kina Anjo. Ikaw, Anjo pangalan mo, di ba? Sa susunod na araw tayo magpatayan. Lalasipin ko na muna ang pagkakataon na nasa akin na ulit ang asawa ko. Namiss ko amoy nito eh. Kapag may ginawa ka masama sa kanya, hindi kita patatahimikin hanggang maihatid na kita sa impyerno. Kung makakalapit ka sa amin. Naglakad na rin palis sa mga aswang kasama ang babaeng si Era. Kahit na gustuin man nilang iligtas si Era, ay wala naman silang magawa. Kasama nila si Aling Pitina, na alam naman nilang mapapahamak sakaling palagan nila ang mga nilalang na yon. Samantala, sa kalagitnaan ng dilim ng kagubatan, naglalakbay si Era kasama mga aswang na kailanman ay di niya inakalang makakasabay niya sa paglalakad. Ang dami-daming nangyari. Sa ganito ka lang pala mababawi. Masyado mo kaming pinahirapan ah. Natawad na lamang ang matandang si Tonyo. Makalipas ang halos isang oras, narating na rin nila ang isang baryo. Ang baryong yon ang kauna-unahang sinakop ng mga aswang. Dinala si Era na mag-ama sa isang mahabang bahay. Binitiwan siya at itinulak sa papag. Dito na natin sisimulan ulit ang buhay natin. Kaya magmula ngayon, kailangan mo na masanay rito. Huwag ka mag-alala, Era. Hindi naman kita pakakainin ng pagkain ng aswang eh. Bibigyan kita ng maayos na pagkain. Pagkain ng isang tao ang lalamunin mo rito. Naging aswang lang kayo. Mas lalong sumama ang ugali nyo. Mangarap ka ng gising. Sumama lang ako sa inyo para iligtas si Aling Pitina. Pero hindi ibig sabihin nun ay may babalik natin ng dati. Tingin mo, makakaya kong makasama ang mga aswang na kagaya nyo? Tumigil ka! Wala kang karapatang mag-inarte ngayon ha. Wala kang magagawa. Ito na ang buhay na tatahakin mo. Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin maisipang sumali sa lintik na samahan na yon. Eh di sana, hindi kami naloko. Akala mo ba ginusto namin maging aswang? Hindi! Pero dahil nandito na to, paninindigan ko na lang. Total, ang lakas at ang tapang ko sa ganitong kalagayan eh. Ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong matapang? Kahit kailan nga, hindi ko naramdaman ang tapang mo na ipaglaban ako sa tatay mong manyakis. Walang yaka talaga kahit na kailan! Isang malakas na sampal ang tinanggap ng babae mula kay Dindo. Napaupo ang babae sa gilid habang nakahawak sa kanyang pisngi. Dito naman. Ngayon na nga lang kayo nagkita, sasaktan mo pa. Di ba dapat nilalambing o niroromansa mo siya? Kalma ka lang anak. Hindi nakakabisit eh. Usapin mo nga yan. Baka malapa ako pa yan eh. Padabog na lumabas ng bahay ang lalaking si Dindo. Nilapitan naman ni Mang Tonyo ang dalaga. Inilahad nito ang kamay nito para tuluyang makatayo si Era. Pero tinanggihan niyo ng babae. Huwag mo akong hawakan! Nakakadiri ka! Ito naman. Para namang hindi ka naging parte ng pamilya namin. Pamilyang pinagsasabi mo. Wala kayong ganun, no? Namiss ko ang amoy mo ah. Hindi mo ba alam na sabik akong kainin ka? Hindi na nakatis pa ang babaeng si Era. Sinampal na niya ang kanyang biyenan. Pero sa halip na maggalit ang matanda sa kanya, nagawa pa talaga nitong ngumiti. Hinawakan ni Mang Tonyo ang kamay niya ng mahigpit. Gustong-gusto ko ang kamay na ito eh. At kahit na isampal mo sa akin ng paulit-ulit to, palagi kong tatanggapin. Eralyn, ngayong narito ka na, asahan mong hindi ako magdadalawang isip na gawin kung ano man ang gusto ko. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa mga susunod na araw. Ngumiti ng malapad ang matanda kay Era. Nakita pa ng babae ang mangilan-ngilan nitong ipin na naninilaw na rin. Naglakad na palabas ng bahay. Mag-isa na siyang naiwan. Sa mga sandaling ito pa lang siya tuluyang nakaiyak.
Pakiramdam niya nasa impyerno na naman siya. Tumingin siya sa labas, puro aswang ang naroon. Nanlalambot na lamang siyang napaupo sa sahig. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na lamang ang sistema ng mga nangyayari. Palagi siyang niyayaya ni Dindo na makipagtalik at gumawa na ng anak. Pero laging tumatanggi si Era. At kapag umaayaw siya, bugbog ang inaabot niya. Bukod sa pisikal na pananakit, parang nasisiraan na rin siya ng bait sa gabi-gabing nakikita niya sa labas. Madalas nakikita niya ang mga aswang na may bitbit na tao. Kinakain na parang baboy lang. Kung minsan naman, may pupunta sa bahay nila. May mga aswang na maghahatid ng pira-pirasong katawan ng tao. At ang mag-amang si Dindo at Mang Tonyo naman, nilalaga lang yun na parang karne ng hayop. Sobrang layo na ng mag-ama sa dating nakilala ni Era. Mas lalong naging demonyo ang mga yon. Sukang-suka na siya roon pero wala rin naman siyang ibang magagawa kundi ang sumunod sa agos. At habang lumilipas sa mga araw, unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa. Walang dumarating para iligtas siya. Kahit na sumigaw siya ng malakas para humingi ng tulong, nakatingin lang sa kanya ang mga aswang at nagtatawanan. Hindi niya rin alam kung saan sa gubat ang kinalalagyan nila. Kaya malakas ang paniniwala niyang wala talagang makakahanap sa kanya. Umiiyak na lamang ang dalaga habang nakatanaw sa labas. Tulala, hinang-hina. Pakiramdam niya, hindi siya mamamatay sa pananakit o gutom. Parang mamamatay siya sa dami ng tumatakbo sa utak niya. Isang gabi, habang nasa labas si Dindo, biglang pumasok ng bahay si Mang Tonyo. Nakatingin lang ng malagkit na matanda kay Era. Noong mga sandaling yon, parang wala nang gana ang babae na makipagsagutan. Wala na siyang lakas para kontrahin ang mga gusto na matanda. Para bang gusto na lang din niyang matapos ang lahat. Hahayaan na lang niya ang biyenan niya sa masama nitong balak. Wala si Dindo ngayon. Malaya ko nang magagawa kung ano man ang gusto kong gawin sa katawan mo. Marahang hinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang braso, pero nanatiling tulala lang ang babae. Wala na siyang pakialam. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Hindi ka na makulit. Hindi ka na maarte. Huwag ka mag-alala. Bibilisan lang natin dahil baka may makakita. Itataas na sana ni Mang Tonyo ang kanyang damit nang biglang dumating si Dindo. Meron itong nakalimutan kaya bumalik ito. Nang makita ng lalaki ang senaryong yon, agad na nag-init ang dugo nito. Anong meron dito, pa? Wala. Anong wala? Anong gagawin mo sa kanya? Huwag mong sabihing totoo sinasabi niyan. May pagnanasa ka sa kanya. Balak mo akong agawan, no? Hola, meron akong pagnanasa sa kanya. Pero anak naman, wala namang masama kung hahatian mo ko paminsan-minsan. Ama mo ko, di ba? Nababaliw ka na ba? Ang para sa akin ay para sa akin lang. Pag-aari ko yung babaeng yan. Ano ngayon? Ama mo ko, anak lang kita. Ba't tarantado ka pala eh? Tila natauhan si Era ng mga sandaling yon. Nakita niyang nagbago na ng anyo ang dalawa. Naglaban ang mag-ama sa mismong harapan niya. At dahil mas bata si Dindo, mas malakas ito kay Mang Tonyo. Nanlalaki na lamang ang mga mata ni Era nang makitang sumisirit na ang dugo ng matandang aswang mula sa leeg nito. Pero pinipilit pa rin itong makalaban. Sinamantala na ni Era ang pagkakataon para makalis. Dumaan siya sa bintana habang nakakabunuan pa rin ang mag-amang yon. Palihim siyang dumaan sa gilid ng kabahayan hanggang sa makalabas na nga siya ng baryo. Tumakbo siya ng kagubatan. At dahil nangihina siya, paulit-ulit siyang natumba. Buong akala niya makakalis na siya roon at makakabalik kina Anjo. Pero nang makarating na siya sa kakahuyan kung saan direktang nasisinaga ng buwan, biglang humarang si Dindo sa daraanan niya. Madali lang siya nitong nasundan, kaya naman
nangangatog ang kanyang magkabilang tuhod habang umaatras ng marahan. Hindi mo ako matatakasan! Hindi ka pwede mapunta sa iba, Era! Akin ka lang! Ako lang ang pwedeng umawak sa'yo. Wala nang iba pa! Nakikiusap ako sa iyo, Dindo. Sige na naman, hayaan mo na ako makapamuhay ng normal. Tapos ano? Mapupunta ka lang sa Anjo na yon? Gusto mo siya, di ba? Pwes, hindi ko hahayaang mapunta ka sa kanya. Akin ka lang! Hinablot ng lalaki ang kanyang buhok. Lumabas ang mahabang dila ni Dindo. Naglalaway na rin ito. Akmang didikit na ang dila nito sa kanyang lieg nang biglang may tumarak na palaso sa bandang balikat nito. Mabilis na napadistansya si Dindo. Pagtingin niya sa gilid, lumabas mula roon ang lalaking si Anjo. Tinira ulit ni Anjo ng palaso si Dindo. Nang makalayo na ito ng tuluyan kay Era, saka naman lumapit si Anjo sa babae. Pasensya na't ngayon lang Hindi na napigilan ng babae na mapayakap sa binata. Nang gagaliitin naman lalo ang lalaking si Dindo. Tama nga ang inala ko. May relasyon kayong dalawa. Nakuha niyo pang magyakapan sa mismong harapan ko? Pagbabayaran yung dalawa ito! Umangil ng malakas ang aswang na si Dindo. Wala itong sinayang na pagkakataon. Mabilis itong umatake sa kanilang dalawa. Agad namang ding hinarap ni Anjo ang lalaking aswang. Hinugot nito ang daladalang itak at saka pinatamaan si Dindo sa dibdib. Sumirit agad ang dugo ni Dindo, pero hindi ito nagpatinag. Sumugod lang ito ng sumugod kay Anjo. Nang matamaan na ni Dindo si Anjo sa braso, mas lalong tumaas ang moral nito. Kalmot ng kalmot si Dindo at ang tanging nagagawa lamang ni Anjo ay ang umilag. Hindi ito makakuha ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya naman nag-isip na rin si Era ng paraan kung paano siya makakatulong. Dumampot ito ng malaking bato. Binato niya si Dindo at tinamaan naman niya yon sa ulo. Dahil sa kanyang ginawa, ay nawala sa konsentrasyon ng lalaking aswang. Sinamantala naman ni Anjo ang pagkakataon. Agad niyang tinaga sa magkabilang braso si Dindo. Nang hindi na nito magamit ang magkabilang braso dahil sa lalim ng hiwa, ay bigla itong dumistansya. Akala mo makukuha mo sa akin si Era? Dahil lang sa mga sugat na ito? Manigas ka! Mukhang ikaw ang maninigas maya-maya kapag patay ka na. Dindo, itigil mo na ito. Tama na. Wala ka na magagawa. Hindi na natin may babalik ang dati. Napariwara ka Naging aswang ka. Wala nang buhay na ipinangako mo sa akin. Impyerno na ito, hindi langit. Kaya sana naman, sumuko ka na lang. Kung talagang minahal mo ko, makikinig ka sa akin. Anong sumuko? Di ba ang sabi mo dati, kapag mahal mo, ilalaban mo hanggang dulo? Yan ang ginagawa ko ngayon. Ilalaban kita hanggang sa dulo ng hininga ko. Pinilit ni Dindo na tumakbo palapit kina Era. Pero dahil mahina na rin ito, naitarak na lamang ni Anjo ang itak sa dibdib ng lalaki. Napapikit na lamang ang babae. Kahit na naging masama sa kanya si Dindo, hindi niya pa rin kayang makitang mamatay sa harapan niya ang dating itinuturing na asawa. Pagdilat niya, nakabulagta na ang lalaki. Nalugutan ito kagad ng hininga. Napagulgol na lamang ang babaeng si Era noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga kasamahan ni Anjo na mga manunugis. Pinagpapapas lang ng mga yon ng mga aswang. Mababa ang moral ng mga aswang dahil sa pagkamatay ng mag-amang Tonyo at Dindo. Matapos ang labanan, nakabalik na rin sila sa kanilang tunay na baryo. Magdamag na naiyak si Era. Pero kinaumagahan, gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Maraming salamat po sa ginawa niyo para sa akin. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob. Basta iha, ngayong wala nang mga tinik sa buhay mo. Gawin mo ang lahat para makapamuhay ka ng masaya. Kung kailangan mo kami, balikan mo lang kami. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ng Maynila, Era. Kapag nagkapera, dadalawin ka namin ni Lola ron. Sige ba? Tapos paglulutuan ko kayo na masarap na adobo. Adja, ikaw lang bahala kay Era sa Maynila, ha? Total, magkakasama naman kayo.
balitaan nyo na lang kami kapag naging kayo na. Ito talaga si Aling Petina oh. Wala pa naman kami sa ganung punto. Sa ngayon, ang mas iniisip namin ay kung ano ang magiging buhay namin sa Maynila. Tos, doon na rin papunta yun eh. Ano? Anjo, sigurado ka bang sasamahan mo ako sa Maynila? Kailangan mo ng kasama eh. At ako yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman aabisuhin ang kabaitan mo. At hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi ka handa. Nang dumating na ang bus, nagpaalam na rin sila sa maglola. Isang malapad na ngiti na lamang ang naisukli ni Era bago sila pumasok ng bus. Nangingilid ang kanyang luha dahil sa makakahalong emosyon. Hindi niya kasi inakala na darating pa rin ang araw na mararanasan niyang makaranas ng kapayapaan. Sa ngayon, magkasama na sila ni Anjo sa Maynila. Nasa iisang bahay lang sila. Wala pa namang namamagitan sa kanila, pero kung sakali mang magkaroon, hindi na yung pipigilan ni Era. Para sa kanya, may karapatan siyang maging masaya ulit sa kanyang buhay. Wakas,